Si Saito ay isang tol-una na walang mga kaibigan, na nakatira sa modernong Japan. Ngunit isang araw, habang natutulog siya, bigla siyang napunta sa isang mundong puno ng mahika, mga wizards at mahiwagang nilalang kung saan siya nahulog sa lupa sa loob ng isang mahiwagang academy na napapaligiran ng mga mages. Laking gulat niya dahil wala siyang natatandaang namatay siya dahil sa kakatiktok bago siya pumunta rito, habang ang lahat ay nagtatawanan sa paraan ng pananamit niya. Si Luis, ang mage na nagpatawag sa kanya, ay sumusubok na atakihin siya at sinubukang magpatawag ng ibang pamilyar. Pero hindi pinayagan at pinipilit ng guro na gumawa ng kontrata kay Saito. Lumapit si Luis sa kanya pero umatras siya dahil wala siyang tiwala sa mga babae, ngunit sinabihan siya ni Luis na manatiling tahimik at gumawa ng isang kontrata sa pagitan nila, at isang marka ang lumitaw sa kanyang kamay, na nangangahulugang ang kontrata ay nalikha. Nalaman ni Saito na si Luis ay isang mage na kabilang sa isang maharlikang pamilya ngunit ganap na walang silbi pagdating sa magic, at ang lahat ng kanyang mga spell ay palaging pumapalpak na siyang dahilan kung bakit tinatawag siya ng lahat ng zero. Dinala siya ni Luis pabalik sa kanyang silid, naaasar pa rin sa kanya, at nagsimulang tratuhin na parang isang utusan at ibinato ang kanyang mga damit sa kanya upang labhan. Sinubukan ni Saito na tumayo at sinabihan siyang gawin niya ito ng mag-isa, ngunit inilabas ni Luis ang kanyang wand at nagsagawa ng spell sa kanya, na nabigo at lumikha ng isa pang pagsabog. Nang medyo huminahon ang lahat, nagpasya si Saito na kunin ang kanyang pagkakataon at tumakbo palabas ng silid patungo sa isang koridor kung saan nakita niya ang isang lalaking blonde ang buhok na tinatawag na Gucci. Hindi siya huminto at patuloy na tumatakbo hanggang sa labas ng gusali, habang si Luis ay sinusundan siya, ngunit ginagamit ni Gucci ang kanyang mahika upang iangat si Saito mula sa lupa patungo sa himpapawid, habang ang tanging magagawa ni Saito ay ang paghampas ng kanyang mga braso habang nakikita niya ang 2 buwan sa kalangitan, napagtanto na hindi ito isang bangungot, at talagang nadala siya sa isang ibang mundo. Nang gabing iyon, si Saito ay kailangang matulog sa sahig, at siya ay kinadina ni Luis para makatakas sa gabi. Inihagis ni Luis ang kanyang mga damit sa kanya at sinabihan siya na labhan ang mga ito, na atubili niyang sinang-ayunan, na napagtanto na ito ay pamantayan sa mundong ito. Pagkatapos ay natulog siya sa tabi ng kanyang higaan, at kinabukasan ay maagang nagising si Saito upang labhan ang kanyang mga damit at dinala ito kay Luis. Ngunit may binanggit pa si Luis na damit na hindi pa nalalabhan sa drawer niya, na ikinairita ni Saito, ngunit hinayaan na lang ito. Hiniling ni Luis sa kanya na tulungan siyang magbihis ngunit tumanggi ito, at sinabing hindi niya ito katulong at gagawin lamang niya ito kung aalisin niya ang kadena nito. Pumayag naman si Luis, at binihisan siya nito. Matapos maalis ang kadena, pumunta sila sa dining hall para mag-almusal. Si Saito, na hindi pa kumakain simula nang dumating sa mundong ito, ay nagugutom ngunit napansin ang mga taong nagbubulungan at nakatingin sa kanila. Inutusan siya ni Luis na hilahin ang kanyang upuan, at sinabi niya sa kanya na umupo sa lupa malapit sa kanyang mga paa. Kumain si Saito ng isang piraso ng tinapay sa isang plato. Pagkatapos ng almusal, lumabas na sila, at nakita ni Saito na nagbubanding ang ibang mga estudyante sa kanilang mga pamilyar. Nakasalubong nila si Rika, na may pamilyar na isang salamander na bumubuga ng apoy. Tinuya niya si Luis na sinasabing nagpatawag siya ng isang mahinang lalaking mahilig sa TikTok na kanyang pamilyar. Nainis si Luis at naglakad palayo. Aksidenteng nabangga ni Saito ang isang kasambahay na nagngangalang Seta, at nahulog ang cake. Pareho silang humingi ng paumanhin, at kinuha niya ang cake at inilagay muli sa plato. Ibinahagi ni Seta, isang kapwa TikTokers, na siya ay isang utusan lamang, at hindi isang pamilyar. Si Gucci, na nakita ni Saito na nanliligaw kanina, ay tinawagan si Seta, at tinanong ni Saito kung maaari niyang ihatid ang cake sa kanya, na pumayag naman ito. Dinala niya ang cake kay Gucci, na may kasamang babae at narinig niyang sinabi ni Gucci na wala siyang iba sa buhay niya kundi siya lang. Hindi napigilan ni Saito na matawa, at tinanong siya ni Gucci kung anong nakakatawa, at inihayag ni Saito na nakita niya si Gucci na nanliligaw ng isa pang babae noong nakaraang araw. Sinubukan itong itanggi ni Gucci, ngunit itinuro ni Saito ang dalaga mula kahapon, na inilantad ang panloloko ni Gucci. Nalaman ng 2 babae ang tungkol sa isa't isa at sinampal si Gucci, na bumagsak sa lupa. Hinamon ni Gucci si Saito sa isang tunggalian, na tinanggap naman ni Saito. Iginiit ni Luis na humingi siya ng tawad ngunit hindi siya pinansin ni Saito at naglakad patungo sa lokasyon ng labanan.
Nagulat si Gucci na nagpakita si Saito, at sinubukan ni Luis na makialam, binanggit na bawal ang mga labanan sa campus. Sinabi ni Gucci na ang mga tunggalian sa pagitan ng mga maharlika ay ipinagbawal, ngunit si Saito, isang peasant, ay ginawa itong katanggap-tanggap. Nagsimula ang tunggalian, ngunit gumamit si Gucci ng isang robot para lumaban para sa kanya sa halip na direktang harapin si Saito. Nasuntok si Saito ng robot na Amber at hinimok ni Luis na sumuko, ngunit tumanggi siya. Sa kabila ng kanyang mga sugat, patuloy na bumangon si Saito, at binigyan siya ni Gucci ng espada, sa pag-aakalang hindi ito kayang buhatin ni Saito. Nakapagtataka, nabuhat ni Saito ang espada, lumakas bigla, at hiniwa ang robot sa dalawa sa isang pag-atake. Nagpatawag si Gucci ng mas maraming robot, ngunit natalo silang lahat ni Saito bago pumunta kay Gucci at sinabing hindi siya mananalo, kaya sumuko si Gucci. Ang mga tao ay namangha na ang isang peasant ay natalo ang isang maharlika, at si Luis ay sumugod sa kanya. Dahil sa pagod si Saito ay nawalan ng malay. Nagising si Saito sa isang pamilyar na kama, na may mga benda sa katawan. Si Sita ay nasa silid, at ipinaalam niya sa kanya na siya ay walang malay sa loob ng 3 araw, at nandoon din si Luis, natutulog sa may bintana. Bumalik sa normal ang buhay ni Saito dahil kailangan niyang maglaban ng lahat ng damit at magbihis kay Luis araw-araw. Isang araw, pumunta siya sa klase kasama si Luis, at sa klase, pinagtatawanan siya habang sinimulan siyang tawagin ng lahat na Luis na Zero, na nagpapasaya kay Saito. Pagkalabas, tinanong niya si Luis tungkol dito, at ipinaliwanag niya sa kanya kung bakit siya tinawag na ganon, na sa tingin ni Saito ay talagang nakakatawa at nagsimulang tumawa sa kanya at mas lalo siyang ginagalit. Nakaisip naman ng kanta si Saito sa kanya para mas lalo siyang inisin. Nagalit si Luis sa kanya at tumanggi siyang bigyan ng anumang pagkain sa araw na iyon. Sa gabi, si Saito ay patuloy na nagmamakaawa sa kanya para sa pagkain, at nang sa wakas ay pumayag siyang bigyan siya ng pagkain, si Saito, ay muling tinutuya ang kanyang pangalan, na muling ikinagalit ni Luis, at pinilit niya itong matulog sa labas. Habang sinusubukang matulog sa labas, nakita siya ni Sita, at sinabi niya sa kanya na pinalayas siya ni Luis at hindi kumain ng kahit ano. Dinala siya ni Sita sa kusina, kung saan binibigyan siya ng isang grupo ng mga manggagawa ng maraming pagkain dahil siya ang nag-iisang peasant na nagawang talunin ang isang maharlika. Nabusog siya sa pagkain at bumalik sa kanyang higaan sa labas ng silid ni Luis. Pagkatapos, siya ay kinuha ng salamander ni Rika, na kumidnap sa kanya at dinala siya sa kanyang silid. Sinusubukan niyang akitin siya na lumipat ng panig mula kay Luis patungo sa kanya, ngunit bago niya magawa ang anumang bagay, dumating si Luis sa silid at kinaladkad siya pabalik sa kanyang silid. Ipinaliwanag ni Luis sa kanya na ang kanyang pamilya at ang pamilya ni Rika ay magkaaway, at kahit na wala siyang pakialam sa kanya, hindi niya hahayaang mapunta siya kay Rika. Si Saito, gayunpaman, ay tila may mga kasanayan sa pakikisalamuha at nagtatapos sa pagtatanong kung siya ay nagseselos na kung saan siya ay nawala sa kanyang isipan at binugbog si Saito. Pagkatapos nito, sinabihan siya ni Luis na matulog ng maaga dahil pupunta sila sa bayan bukas. Si Saito ay nagsimulang lumabas muli, ngunit pinigilan siya ni Luis at sinabi sa kanya na maaari siyang matulog sa loob ng silid na malugod niyang tinanggap. Nang sumunod na araw, dinala ni Luis si Saito sa bayan. Sinabi ni Luis sa kanya na si Rika ay tila interesado sa kanya, at iginiit na kailangan niya ng isang paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bumisita sila sa isang tindahan ng mga sandata kung saan hiningi ni Luis ang kanilang pinakamahusay na espada ngunit nabigla siya sa presyo. Pagkatapos ay humingi si Luis ng isang sandata na pasok sa kanyang budget at nakakuha ng isang lumang espada. Nang gabing iyon, pumasok si Rika sa kanilang silid na may dalang gintong espada na hindi nila kayang bilhin. Ibinigay niya ito kay Saito, tinatanong kung kaninong panig ang gusto niyang kampihan. Si Saito ay tila nalilito dahil gusto niya ang mamahaling espada, ngunit sa kanilang pagtatalo, isang boses ang nagsalita mula sa lumang espada, na tinatawag ang dalawang babae na tiktokers. Itinanggi ni Saito na siya iyon, at napagtanto nilang ang boses ay nanggaling sa lumang espada mismo. Binati ni Saito ang espada, at nagpakilala sila sa isa't isa. Si Saito, na dating walang kaibigan, ay masaya na nakahanap ng kasama at nagpasya na itago ang lumang espada kaysa sa mamahaling espada. Kinabukasan, nilaban ni Saito ang isa sa mga damit ni Luis ngunit patuloy itong nabigo, tulad ng pagkabigo niya sa lahat ng bagay sa kanyang buhay.
Bigla siyang nilapitan ni Sita na tumulong sa kanya at nilaban ang tela para sa kanya. Maya-maya ay nagpaalam siya sa kanya at umalis. Kinabukasan, sinabihan siya ni Luis na manatili sa labas kasama ang iba pang mga pamilyar habang siya ay nasa klase, at pumayag si Saito. Habang naghihintay sa labas, nilapitan siya ng isa sa mga chef mula sa kusina na nagyaya sa kanya sa kusina para kumain. Habang naroon, hinahanap niya si Sita ngunit hindi niya ito makita. Tinanong ni Saito ang chef na tumugon na umalis si Sita sa akademya kaninang umaga, at kinuha ng isang maharlika na nagngangalang Matt. Si Saito ay nalilito at kalaunan ay bumalik sa silid ni Luis at tinalakay ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Luis sa kanya na kapag ang gayong maharlika ay kumuha ng isang katulong sa kanila, ito ay dahil gusto nila itong maging kanilang may bahay, kahit nalabag sa kanilang kalooban. Lubos na nabigla si Saito at tinanong siya kung hindi ba siya nagagalit dito, ngunit para kay Luis, ito ay isang napaka-normal na pangyayari, at tumugon siya na masama ang pakiramdam niya para kay Seta, ngunit wala silang magagawa para sa kanya. Kalaunan ng gabing iyon, tumakas si Saito mula sa kastilyo at pumunta sa bahay ni Matt. Pinasok niya ito, ngunit siya ay agad na nahuli ng mga security guard na nagdadala sa kanya kay Matt. Si Saito ay nangatwiran na narito siya dahil narinig niyang masama si Matt. Tinitingnan siya ni Matt at sinabihan siyang umalis na lang kung gusto niyang mabuhay, ngunit tumanggi si Saito na umalis at tinanong si Matt kung anong dapat niyang gawin para palayain niya si Seta, kung saan sumagot si Matt na kung madadali niya ang aklat na mayroon si Rika, na isang family heirloom, papalayain niya si Seta. Mabilis na tumakbo si Saito pabalik sa kagubatan kung saan siya natagpuan ni Luis na hinahanap siya. Ibinalik niya ito sa kastilyo at sinabihan siyang tumahimik at matulog na lang, dahil wala silang magagawa tungkol sa bagay na ito. Sumang-ayon siya kay Luis at nagsinungaling sa kanya na matutulog siya, bago palihim na pumasok sa silid ni Rika at hinilim ang kanyang family heirloom. Si Rika ay nakakagulat na wala talagang pakialam sa family heirloom at kaagad itong ibinibigay sa kanya, sa kondisyon na lumabas siya kasama niya. Nabigla si Saito dito, at siya ay nagngangalit palabas ng silid na nagulat maging si Rika, na ngayon ay curious kung ano ang ikinagalit niya. Kumuha si Saito ng espada at kinuha ang isa sa mga kabayo bago umalis papunta sa bahay ni Matt. Samantala, pumunta si Rika sa kwarto ni Luis kasama ang kanyang kaibigan na si Tabitha, ginaisang siya at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pag-uugali ni Saito. Nagulat si Luis nang makitang wala na siya at nalilito kung saan siya nagpunta, ngunit tumugon si Tabitha na naniniwala siyang muli siyang pumunta sa lugar ni Matt. Lahat sila ay sumakay sa dragon ni Tabitha at nagmamadaling pumunta sa bahay ni Matt. Sa kabilang banda, sinubukan ulit ni Saito na pumasok sa mansion ni Matt ngunit agad itong nahuli ng mga gwardya at iniharap kay Matt. Nagpa siya si Saito na bumunot ng kanyang espada laban sa kanya, na ikinagalit ni Matt dahil walang peasant ang maaaring bumunot ng sandata laban sa isang maharlika. Inihulog niya ang isang florera at ginamit ang tubig sa loob nito para salakayin si Saito. Natambo si Saito, at bago pa siya bumangon, ginawang maiikling punyal ang tubig at itinapon ang mga ito patungo kay Saito. Sa kabutihang palad, si Luis ay dumating sa pinakahuling sandali at pinasabog ang mga punyal na nagligtas sa buhay ni Saito. Laking gulat ni Matt na makita ang mga magagandang babae na maharlika sa kanyang lugar at medyo huminahon siya, at nagpas siyang pag-usapang mabuti ang mga bagay-bagay. Sinabi niya kay Luis na dahil sa ginawa ni Saito, karapat-dapat putulin ang kanyang ulo, ngunit nakiusap si Luis sa kanya na palayain si Saito at sa halip ay parusahan na lamang siya. Tinanong siya ni Rika kung may anumang bagay na makapagpapatawad sa kanya kay Saito sa kanyang ginawa, at sumagot si Matt na kung makukuha niya ang kanyang family heirloom na libro, patatawarin niya ito. Kaagad na inilabas ni Rika ang libro at iniharap ito kay Matt, na tuwang-tuwang kinuha ito at sinimulang baklatin ito ng masaya. Ipinaalala sa kanya ni Saito ang kanyang pangako, at si Matt ay hindi nagdalawang isip na sinabihan ang mga gwardya na palayain si Seta. Si Saito ay na-curious kung ano ang nasa libro, at napagtanto niya na ito ay isang magazine lamang mula sa modern-day Japan at malamang na ipinatawag ito ng mga predecessor ni Rika, katulad ng kung paano siya napatawag dito. Nagpasalamat si Sita sa kanyang tulong at hinalikan siya sa pisngi bago silang lahat ay bumalik sa academy. Pagkaraan ng ilang araw, biglang natuwa si Luis sa isang paparating na eksibisyon kung saan ipapakita ng mga estudyante ang kanilang mga pamilyar para manalo ng premyo. Napansin ni Saito na kakaiba ang kanyang biglaang sigla dahil hindi niya kailanman pinapansin ang mga ganoong bagay.
Sinimulan ni Luis na turuan siya ng mga asal at kung paano magsalita ng maayos, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi gumana. Sinubukan din ni Luis na ayusin ang tindig nito ngunit hindi rin iyon nagtagumpay. Walang maisip si Luis na anumang talento na maipapakita niya, hanggang sa pabirong iminungkahi ni Saito na ipakita ang kanyang husay sa paglalaba, na nagdulot sa kanya ng karapat-dapat na pagsuway. Pagkatapos ay naalala ni Luis ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa espada at tinanong niya kung maaari niyang ipakita ang mga ito. Gayunpaman, tumanggi si Saito, na nakakaramdam pa rin ng kahihiyan tungkol sa kanyang nakaraang aksidente sa espada. Iginiit ni Luis na magsanay siya upang maiwasan ang kahihiyan sa panahon ng eksibisyon. Nag-ensayo si Saito sa bakuran, ngunit pinagtatawanan siya ng mga nakakakita sa kanya habang pilit niyang hinahanap ang kanyang balanse. Ipinaalam sa kanya ni Sita na si Prinsesa Henrita ay bibisita sa kanilang akademya, na nag-udyok sa lahat na maging mahusay sa kanilang mga tungkulin. Dumating si Prinsesa Henrita, at pagkatapos ng mga paunang formalidad, siya ay tila isang palakaibigan at elegante na babae. Nang gabing iyon, tinanong ni Luis si Saito kung kumusta ang kanyang pagsasanay sa espada, ngunit inamin ni Saito na nahihirapan siya sa kanyang balanse. Pabiro niyang iminungkahi na ay pakitang muli ang kanyang husay sa paglalaban na ikinairita ni Luis. Bago pa siya makasagot, pumasok sa kwarto ang isang nakahod na figure at niyakap si Luis. Sa kanilang pagtataka, ito pala ay ang prinsesa mismo. Ibinahagi ni na prinsesa at Luis ang kanilang pagkakaibigan noong bata pa, na nagpapakita kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Pinahahalagahan ng prinsesa ang pagsasamahan nila ni Luis pagkatapos mamatay ng kanyang ama. Sa kabila ng paghingi ng tawad ni Luis sa inasal ni Saito, tinawanan ito ng prinsesa at sinabihan sila ng good luck para sa nalalapit na eksibisyon. Sa araw ng eksibisyon, nakaramdam ng kaba si Luis. Kapag turn na ni Saito, ipinakilala siya ni Luis bilang kanyang peasant na pamilyar na tinawanan ng lahat. Sa kabila ng pagkapahiya ay hindi nakisali ang prinsesa sa pagtawa. Hindi naging maganda ang demonstrasyon ni Saito, at pinagtawanan lang siya, agad namang siyang hinailan ni Luis palabas ng stage. Sa labas, nakaengkwentro nila ang isang higanteng golem na umatake sa kanila. Tinulak ni Saito si Luis ngunit siya ay nahuli. Tinangka ni Luis na gumamit ng fireball spell ngunit aksidenteng tinamaan ang isang tore. Tinakat nito ang golem, ngunit hinintay munang makasakay ang isang tao bago tumakas. Si Saito ay iniligtas ni Tabita, na lumilipad sa isang dragon. Nang maglaon, isang komite ang binuo upang imbestigahan ang magnanakaw, ngunit wala pang mga lead na lumabas. Kinabukasan, parehong nasa klase sina Luis at Saito, at ipinagpatuloy ni Rika ang kanyang walang humpay na pagtugis kay Saito. Nagdala siya ng masasarap na pagkain sa klase, alam niyang hindi nakakatanggap si Saito ng mga ganoong pagkain habang kasama si Luis. Siya pa mismo ang nagpakain sa kanya, at sobrang nainis si Luis. Biglang pumasok ang isang guro sa silid-aralan at hiniling sina Luis, Rika, at Tabita na sundan siya. Dinala sila sa silid ng punong guro, kung saan tinalakay niya ang kakaibang pagnanakaw ng isang lihim na sandata mula sa kastilyo. Naghinala ang punong guro ng foul play at hinimok ang lahat na maging mapagmatsyag, sa paniniwalang ang magnanakaw ay isang taong pamilyar sa akademya. Ang punong guro ay may sketch ng magnanakaw, bagamat ang kanyang mukha ay nakatago ng isang hood. Alam nilang nagtungo siya sa gubat matapos nakawin ang sandata. Humingi siya ng mga boluntaryo upang mahuli ang magnanakaw, ngunit nakakagulat na walang gustong tumugis sa kanya dahil sa mapanganib na golem na kasama niya. Nabigo ang punong guro sa pag-aatubili ng mga maharlika na kumilos. Gayunpaman, itinaas ni Luis ang kanyang kamay upang magboluntaryo, kasama sina Tabita at Rika na sumunod. Nagpagulat ito sa lahat, at nagpahayag sila ng mga alalahanin tungkol sa tatlong mga babae sa ikatlong taon na sila mismo ang humaharap sa magnanakaw. Pinuri ng punong guro ang kanilang katapangan at inihayag ang kanilang mga natatanging kakayahan, si Luis bilang isang malakas na knight, si Rika na may malakas na fire magic, at si Tabita na may makapangyarihang mga salamangka, kasama ang mga kasanayan sa espada ni Saito, ay ginawa silang isang malakas na koponan. Nagboluntaryo din ang sekretarya ng punong guro na gabayan sila sa kagubatan, at inaprubahan ito ng punong guro. Ang grupo ay nakipagsapalaran sa kagubatan at natuklasan ang mga yapak na iniwan ng magnanakaw sa daan. Hinalok ni Rika ang espadang binili niya para kay Saito, at pagkatapos ng tahimik na pagsang-ayon ni Luis, tinanggap niya ito.
Sinundan nila ang landas patungo sa isang liblib na cottage sa gitna ng kagubatan. Ginamit ni Tabitha ang kanyang mahika para i-scan ang mga nakatagong bitag, ngunit wala kahit isa. Pumasok sila sa loob at nakita nila ang isang abandonadong cottage na may mga basag na plato at kasangkapan na nagkalat. Nang malapit na silang umalis, natuklasan ni Tabitha ang ninakaw na bagay, ang staff ng destruction. Gayunpaman, naputol ang kanilang paggalugad nang umabot sa kanila ang mga sigaw ni Luis mula sa labas. Isang golem ang bumalik at inatake sila. Sinubukan ni Tabitha na gumamit ng mahika ng hangin laban dito, ngunit hindi ito epektibo. Ginamit ni Rika ang kanyang flame magic, na may epekto ngunit hindi sapat upang talunin ang golem. Ipinatawag ni Tabitha ang kanyang dragon upang tumulong, ngunit si Luis na nakadama na walang naitutulong dahil sa kanyang hindi perpektong salamangka, ay paulit-ulit na inatake ang golem, na nakuha ang atensyon nito. Nang magsagawa ng panghuling strike ang golem, iniligtas siya ni Saito sa tamang oras ngunit sinampal siya ni Saito para iparamdam sa kanya ang kanyang halaga. Inamin ni Luis na ang pagpuna sa kanyang mahihirap na kasanayan sa mahika ay labis na nagpapasakit sa kanya. Habang patuloy na umaatake ang golem, buong tapang na lumaban si Saito gamit ang espadang ibinigay sa kanya ni Rika, ngunit ito ay nabali. Sa pagkadesperado, binunot niya ang lumang espada sa kanyang likod na nangakong hindi masisira. Nakaramdam ng lakas si Saito at sinimulang salakayin ang golem gamit ang bagong lakas. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkasira sa golem, ang mga kakayahan sa pag-regenerate ng golem ay nagpatuloy dito. Si Luis na determinadong makatulong, ay sinubukang gamitin ang staff ng destruction ngunit hindi ito ma-activate. Nilapitan siya ng golem, ngunit muli siyang iniligtas ni Saito, at kinuha ang staff mula sa kanya. Kinilala ito ni Saito bilang isang rocket launcher mula sa modern-day Japan. Sinet up niya ito at ginamit para sirain ang golem. Sina Tabitha, Federica, at Saito ay muling sumama kay Luis na masaya, at kinuha ng sekretarya ng punong guro ang ninakaw na bagay. Gayunpaman, napagtanto ni Saito na ang sekretarya ay kumilos ng kakaiba mula pa kanina. Tinanggal niya ang kanyang salamin at kinalas ang kanyang buhok, na inihayag ang kanyang sarili bilang ang magnanakaw na nagngangalang Vilya. Tinuya niya ang mga ito ngunit mabilis na inatake ni Saito bago pa niya maiputok ang armas. Sa pagbabalik, ipinaliwanag ni Saito na ang sandata ay isang rocket launcher mula sa kanyang mundo, kaya naman alam niyang isang beses lang ito pwedeng mapaputok. Sa silid ng punong guro, sila ay binati, at nalaman nilang pupunta sila sa kabisera upang kunin ang kanilang gantimpala sa paghuli sa magnanakaw. Nang maglaon, sa kabisera, pinanood ni Saito mula sa gilid ang mga taong sumasayaw at nagsasaya. Bigla niyang nakita si Luis na pumasok sa bulwagan na nakasuot ng magandang damit, at sa halip na makipagsayaw sa iba, lumapit si Luis sa kanya at inanyayahan siyang sumayaw, na malugod niyang tinanggap. Kinabukasan, inanyayahan sina Luis at Saito sa Royal Palace kung saan pinasalamatan sila ni Henrita sa kanilang ginawa. Pagkatapos ay lumipat siya patungo kay Saito at iniabot sa kanya ang kanyang kamay para halikan, ngunit hindi maintindihan ni Saito kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabihan siya ni Luis na halikan ito, at si Saito ay biglang naging seryoso at hinalikan ang prinsesa sa mukha sa halip na sa kamay, na nagpahimatay sa kanya. Pagkatapos noon, binugbog siya ni Luis na humingi ng tawad bago sinuntok si Saito. Sinabi sa kanya ni Henrita na okay lang at gusto niya ng pabor mula sa kanila, at pumayag si Luis na gawin ang lahat para sa kanya. Sinabi sa kanya ni Henrita na kailangan nilang manirahan sa bayan ng ilang panahon, dahil gusto niyang magpanggap silang normal na tao at mag-espiya sa bayan, dahil narinig niya ang mga balita tungkol sa pagtrato ng mga aristocrats sa mga karaniwang tao. Agad namang pumayag si Luis, at sinabing gagawin nila ang lahat ng gusto niyang gawin nila nang walang tanong. Nang maglaon sa araw na iyon, nagulat si Luis na nakasuot ng damit na hindi niya gusto ngunit pinilit na isuot upang hindi agad makilala. Pagkatapos pumunta sila sa tindahan ng kabayo ngunit masyado itong mahal at hindi pa nila ito mabibili. Pagkatapos ay nakahanap si Luis ng isang 5-star na hotel at sinubukang kumuha ng reserbasyon, ngunit pinapayagan lamang ng hotel ang mga mag-agarang bangkiro, at wala silang sapat na pera para makakuha ng kwarto. Nagsimula madismaya si Luis, at nang imungkahi ni Saito na kumuha sila ng mas murang silid, nagalit siya dito at lumayo. Kinagabihan, nakita siya ni Saito na nakaupo mag-isa, at ibinunyag ni Luis na naubos niya ang lahat ng pera nila sa isang kasino dahil gusto niya ng mas maraming pera.
Sinabi sa kanya ni Saito na dapat silang bumalik sa prinsesa at humingi ng karagdagang pera, ngunit tumanggi siya, sinabing hindi nila dapat siya bigwan. Nagreklamo si Saito dahil sa gutom nang biglang dumating ang isang napakisig na lalaki mula sa parada, at humarap kay Saito, nagtatanong kung gusto nila ng isang lugar na matutuluyan. Handa siyang ipahiram sa kanila ang isang silid sa isang kondisyon. Ang kondisyon ay nagtatapos sa pagiging trabahador ni Luis bilang isang waitress sa isang inn kasama ng iba pang mga babae. Mukhang galit na galit si Luis habang si Saito ay napipilitang tumulong sa kusina sa ilalim ng babaeng nagngangalang Jessica, habang ang mga babae ay naglilinis ng mga mesa. Sinasabi sa kanila ng lalaking may make-up sa mukha na sino man ang makakakuha ng pinakamaraming tip ay makakakuha ng napakalaking bonus, kasama ng kanyang damit na isinusuot niya gabi-gabi. Ipinaliwanag niya na ang kasuotan ay mahiwaga at kung sino ang magsuot nito ay tumatanggap ng mga tip mula sa lahat sa lugar. Ipinaliwanag niya na ang babae na nagsuot nito noong huling pagkakataon ay nakakuha ng napakaraming pera, kaya iniwan niya ang trabahong ito at naging isang TikTok influencer. Nagsimula ang dining service, at nagdala si Luis ng alak sa isang mesa, ngunit hiniling sa kanya ng customer na ibuhos ito, na ikinagalit niya dahil siya ay isang peasant lamang. Itinago niya ang kanyang galit at ibinuhos ang alak ngunit natapon iyon. Nagsisimulang kumilos ang customer ng kay takot-takot, at nagtatanong kung mayroon siyang telegram. Nagalit si Luis at itinapon ang alak sa mukha nito bago pinagbantaan na papatayin siya. Mabilis na niyakap ng lalaking may make-up ang customer bago siya inutusan na kumuha ng mga napkin, habang nililinis niya ang mukha ng customer gamit ang kanyang bigot. Kahit papaano, natapos ang unang serbisyo ng hapunan na nagrereklamo si Luis, ngunit sinabi ni Saito sa kanya na magpahinga na dahil mayroon naman silang lugar na matutulugan at makakainan. Inaayos ni Saito ang kanyang higaan at humiga, handa nang matulog, habang si Luis ay nahihirapang makisalamuha. Hindi makatulog si Luis at nakita niya ang ilang paniki na nagpapatakot sa kanya, kaya siya ay palihim na pumasok sa kanyang kumot para sa kaligtasan at natutulog. Sa susunod na 2 gabi, sinusubukan niya makibagay ngunit paulit-ulit na inaatake ang mga customer. Sinabihan siya ng lalaki na may make-up na tumabi at panoorin ang ibang mga babae saglit. Pakiramdam niya ay hindi niya magagawa ang anuman sa mga ito at napansin niyang nagpapakasaya si Saito, na ikinagagalit niya. Kaya't binato niya ang isang bote sa kanyang ulo, at pinatumba siya. Nagising si Saito sa isang kwarto at nakita si Jessica, na nagsabi sa kanya na na-knockout siya, bago niya tinanong kung si Luis ay isang maharlika. Agad itong ikinabahala ni Saito, napilit itinatago ang katotohanan ito, ngunit natatawa si Jessica at sinabing hindi man lang makadala ng plato ng maayos si Luis, habang ang kanyang saloobin at kumpiyansa ay malinaw na nagsasabi na siya ay isang maharlika na babae. Inamin ni Saito na siya ay nasa isang lihim na misyon, na ikinatuwa ni Jessica, na nagtanong sa kanya ng mga detalye. Biglang pumasok si Luis sa silid, at agad siyang tumayo bago ipakilala si Jessica bilang anak ng lalaking may make-up. Hindi umimik si Luis at sinipa siya sa pagitan ng kanyang mga hita, na nagpatambos sa kanya. Kinaladkad niya siya palabas, ngunit pinigilan siya ni Jessica at nagtanong kung nakakuha na ba siya ng anumang mga tips simula nung nagumpisa siya. Naguguluhan si Luis at sinabi sa kanya na huwag siyang pakialaman, kapag sinubukan namang magsalita ni Saito, sinipa niya muli ang mukha nito. Sa susunod na gabi, nag-aalala si Luis na hindi manalo sa bonus dahil ngayon ang huling araw. Pumasok si Torreny sa inn kasama ang kanyang mga gwardya at agad na inasikaso ng lalaking may make-up. Puno ang buong inn, at walang upuan, ngunit ginagawang walang laman ng mga gwardya ang buong inn, habang siya ay umupo sa isang upuan, na humihiling sa lalaking may make-up na simulan ang pagsisilbi sa kanya. Ipinaalam ni Jessica kay Saito na ang taong ito ay isang maninangil ng buwis, at kung hindi nila siya pagsisilbihan ng maayos, sisingilin sila ng malaking buwis. Sinabi ni Jessica sa kanya na walang gustong maglingkod sa kanya, nang napansin nila si Luis na naglalakad palapit sa kanya na may dalang tray, umaasang makakuha ng malaking tip, ngunit si Torreny ay hindi humanga at pinagtatawanan siya, na nagpainis kay Luis hanggang sa magalit siya at sinipa siya sa mukha. Nagulat ang bawat tao sa inn, at pinapalibutan siya ng mga gwardya, habang ang lalaking may make-up ay humihingi ng tawad. Nagpunta si Saito sa harapan at sinabihan si Torreny na umalis dahil hindi niya hahayaang hawakan ng sino man si Luis. Inutusan ni Torreny ang gwardya na umatake, habang inaabot ni Saito ang kanyang espada, napagtanto lamang na nakalimutan niyang dalhin ito mula sa kanyang silid.
Siya ay natakot at nagsimulang umiyak, ngunit ginamit ni Luis ang kanyang wand upang atakihin sila, na ikinagulat ni Torreny nang mapagtanto niya na si Luis ay hindi isang normal na waitress at siya ay isang high-class na babae. Iniisip pa rin ni Torreny na maaaring siya ay nagpapanggap lang, ngunit ipinakita ni Luis sa kanya ang royal decree, na talagang nagpapatakot sa kanya, at nag-aalok siya sa kanya ng isang bungkus ng pera upang ayusin ang usaping ito, at humihingi ng kapatawaran. Sinabihan sila ni Luis na umalis, at lahat sila ay tumakbo palabas, habang si Luis ay napapalibutan ng mga nagsisilbing babae, na nagpapasalamat sa kanyang ginawa. Maging ang lalaking may makeup ay natutuwa sa kanya, habang pinapakita ni Jessica sa kanya na ang pera na binigay ni Torreny ang dahilan kung bakit siya ang may pinakamataas na kinita, at idineklara ng may-ari na siya ang nanalo sa kompetisyon. Bumalik sila sa kama habang iniisip ni Saito kung ano ang kanilang gagawin sa susunod na araw. Kinabukasan, umalis sila pabalik at sakay sa isang kabayo, at sa daan, nadatnan nila si Rika, na agad na nagbigay kay Saito ng napakalambot na yakap, na ikinagalit ni Luis. Sinabi ni Rika sa kanila na pupunta siya sa bahay ni Tabitha, at iminungkahi na bumisita din sila bago sumakay sa kanyang karwahe. Hindi ito pinansin ni Luis, ngunit nangako si Saito na bibisita din siya at nakatanggap ng sipa sa kanyang mukha dahil dito. Sa daan, sinubukang kausapin ni Rika si Tabitha, pero hindi siya pinapansin habang patuloy na nagbabasa ng libro niya. Nagrereklamo si Jessica kung paano siya pinatalsik sa kanyang huling paaralan at dahil doon, muntik na siyang ipakasal ng kanyang mga magulang sa isang matanda, na gustong maging sugar daddy niya. Biglang huminto ang karwahe, at sinabi sa kanya ng isang magsasaka na ang lugar sa unahan ay baha, at kailangan nilang tahakin ang ibang kalsada, na napansin ni Rika na medyo kainahinala. Samantala, pabalik sa paaralan, muling ibinibigay ni Luis ang lahat ng kanyang labada kay Saito, na sinasabi sa kanya na hugasan ito ng lubusan, at pinalayas siya. Naiinis pa rin siya sa pagiging masaya sa tabi ni Rika, dahil hindi maintindihan ng maliit niyang utak kung bakit mas gusto ni Saito si Rika kesa sa kanya, kaya sa ngayon hindi na niya alam ang gagawin. Sanay na si Saito sa kanyang mga utos, at masaya siyang lumabas para maglaba ng damit, habang si Gucci ay pinapagalitan ng isa pang blonde na buhok na babae, dahil nakita niya itong may kasamang iba. Tinanong niya si Saito kung nakabalik na ba si Luis bago pumasok sa loob, habang hinahabol siya ni Gucci. Pagkatapos nito, nakita ni Saito ang isang higanteng lumang kalaawang na kaldero sa harap ng kusina, at nang tanungin niya ang chef, sinabi niya sa kanya na kunin ito kung gusto niya. Inigulong niya ang palayok sa isang liblib na lugar na may masayang mukha, handa na itong gamitin. Bumalik sa karwahe, nakikita ni Rika ang mga binahang bahay sa hindi kalayuan, na tila nakakapagtaka dahil wala namang gaanong ulan. Nakita rin niya ang isang banner, na nagpapaunawa sa kanya na si Tabitha ay kabilang sa isa sa mga maharlikang pamilya. Sa wakas ay narating nila ang kanyang mansion, na mas malaki pa sa inaakala ni Rika, at isang mayordomo ang sumalubong sa kanila. Dinala niya sila sa guest room kung saan umupo si Rika, habang si Tabitha ay pumunta sa isa pang silid upang makita ang kanyang ina. Pumasok siya sa silid upang makita ang isang asul na buhok at mukhang mahinang babae na nakatingin sa labas ng bintana. Nang ipahayag ni Tabitha ang kanyang sarili, ang matandang babae ay nabigla at nagsimulang sabihin sa kanya na bumalik sa kanyang pinanggalingan. Samantala, pabalik sa sala, tinanong ni Rika ang mayordomo tungkol sa larawan sa dingding, at ipinaliwanag niya na ang larawan ay pagmamay-ari ng ama ni Tabitha, na nakababatang kapatid ng hari. Siya ay isang mahusay na salamangkero, mas makapangyarihan kaysa sa hari mismo, habang minamahal ng halos lahat ng tao sa kaharian. Ngunit isang araw, binaril siya ng hindi kilalang asasin sa dibdib na ikinamatay niya. Pagkatapos noon, nang pumunta si Tabitha at ang kanyang ina sa palasyo para sa isang function, sinubukan ng isa sa mga maharlika na lasonin si Tabitha, pero napagtanto ng mama niya na may mali, kaya sa pagmamadali, imbes na itapon ito siya na mismo ang uminom. May magic poison ang baso, na nagpabaliw sa kanyang isipan, at mula pa noon ay naging ganoon na siya, at iniisip niyang ang manika sa kanyang kamay ay si Tabitha, habang ang kanyang tunay na anak ay nananatiling napapabayaan. Pagkatapos noon, nagbago si Tabitha bilang isang tao at nagsimulang gumawa ng mga mapanganib na mga gawain at misyon na kahit na ang pinakamahusay na mage ay natatakot na gawin, at pinatay pa ang isang dragon na may 3 ulo ng mag-isa. Pagkatapos noon, napagod siya sa lahat ng ito at nagpa siya na sumali sa isang akademya na malayo sa lahat ng mga alaalang ito.
Bumalik sa academy, nagpasya si Saito na gumawa ng hot tub at naliligo sa gabi sa ilalim ng mabituing kalangitan, pinapanood ang 2 buwan. Habang sa kabilang panig, inimbitahan ng blonde na babae si Gucci para makipag-date habang may hawak siyang secret love potion. Nilubog sandali ni Saito ang kanyang ulo kung saan dumating si Sita upang bisitahin siya at siya ay nagulat sa kanya, at biglang nabitawan ang dalang pagkain. Naligo rin siya para linisin ang sarili, at pinag-uusapan nila ang tungkol sa buwan, habang si Gucci ay dumating sa mesa at sinimulang kausapin ang blondie na babae, ngunit nag-aalok siya ng toast at sinubukang ilagay ang potion, nang biglang makita ni Gucci si Luis na galit na naglalakad sa labas. Naglalakad siya sa damuhan at nakita niya si Saito na naliligo kasama si Seta, na ikinalungkot niya, at nagseselos siya pabalik na galit sa sarili niyang nararamdaman para sa kanyang alipin. Samantala, si Gucci ay nagpapakyut, ngunit sumigaw si blondie girl na nakakita siya ng isang manananggal, na ginulo siya at ibinuhos ang love potion. Nakapagtataka, lumapit si Luis sa kanila at kinuha ang baso bago ito inumin ng buo at naglakad paalis. Maya-maya, bumalik si Saito sa silid kung saan nakita niya si Luis na nakayuko sa kama at tinanong siya kung ano ang problema. Sa una, nagsisimula siyang maging walang muwang, ngunit unti-unting namumula ang kanyang mukha habang nagsisimulang lumabas ang kanyang aktwal na nararamdaman, at niyakap niya si Saito. Sinasabi sa kanya kung gaano siya kalungkot noong naliligo ito kasama si Seta at ipinagtapat pa niya na mahal niya siya, habang ang isang nalilitong Saito ay lumilingon sa paligid upang makita ang blondie girl na sumilip sa silid at sinasabi sa kanya na siya ang may kasalanan. Bumalik sa mansion, natutulog si Tabita sa kama habang iniisip ni Rika ang tungkol sa quest na ibinigay ng mayordomo kay Tabita, na dapat niyang tapusin sa lalong madaling panahon. Sinabihan ni Tabita si Rika na manatili sa bahay hanggang sa siya ay bumalik dahil ito ay mapanganib, ngunit sinabi sa kanya ni Rika na siya ay sasama. Natulala si Rika nang magsimulang magkaroon ng bangungot si Tabita, kaya niyakap niya ito upang tulungan siyang makatulog. Kinabukasan, lumabas si Saito para maglaba gaya ng dati, ngunit si Luis ay nagiging clingy na sa kanya. Naalala ni Saito ang pag-uusap nila kagabi kung saan sinabi sa kanya ni blondie girl na ang potion ay para talaga kay Gucci, dahil siya ay madaming babae at hindi magawang maging loyal, ngunit hindi sinasadyang nainom ito ni Luis at dahil may nararamdaman ito para sa kanya, nauwi ito sa pagiging clingy sa kanya. Nagtatanong si Saito kung kailan mawawala ang epekto, at wala siyang ideya tungkol doon. Si Luis ay patuloy na nakayakap kay Saito, na sinasabi sa kanya na hindi niya siya dapat iwan dahil baka gayahin niya si Gucci. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Seta, agad na nagsimulang kumilos si Luis na katulad ng dati mong jowa na sobrang selosa, at sinimulang akusahan si Saito na may namamagitan sa kanila ni Seta, na hindi naging komportable si Seta, at nagsimula siyang umalis. Si Luis ay nagalit sa kanya dahil sa pagkagusto niya kay Seta at tumakbo palayo. Hinabol ni Saito si Seta at nadatnan niya itong naglalaban ng mga damit sa tabi ng fountain. Sinabi niya sa kanya na ang anumang nakita niya ay hindi totoo, at isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi siya sinasagot ni Seta at sinabing hindi ito mahalaga sa kanya. Sinabi sa kanya ni Saito na nangyayari ito dahil sa isang love potion na hindi sinasadyang nainom ni Luis kagabi, at simula pa noon ay naging ganito na siya. Tumalikod si Seta at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang magsinungaling sa kanya, dahil alam niya na ang love potion ay isang ilegal na bagay na hindi ginagamit ng sino man sa akademya o kahit sa labas, bago siya binigyan ng masamang tingin at lumakad palayo. Si Saito ay naglalakad pabalik sa kanyang silid na pagod at nakita si Luis na nakahiga na sa kama, galit pa rin sa nangyari. Sa sandaling dumating si Saito, nagsimula siyang umiyak sa kanya, na sinasabi na feeling niya hindi siya maganda. Nahulog si Saito sa kama ngunit bumangon bago siya niyakap, at sinabing gagawa siya ng paraan para maayos siya. Nang gabing iyon, bumaba si Saito sa hagdan patungo sa kwarto ni blondie girl, tinaboy si Gucci sa pinto bago sabihin sa kanya na ibalik sa normal si Luis. Sinabi ni blondie girl na mangyayari ito ng kusa paglipas ng panahon, ngunit lumapit si Saito sa kanyang mukha at sinabihan siyang humanap ng panlunas o spell para magawa ito kaagad. Sinubukan siyang gambole ni Gucci sa pagsasabing nakikipag-usap siya sa isang maharlika, ngunit ipinaalala ni Saito sa kanya ang pambubugbog na natamo niya kanina, na nagpa-atras kaagad kay Gucci. Sinabi ni Gucci kay blondie girl na dapat niyang gawin ang sinabi nito, ngunit nanindigan si blondie girl at sinabing hindi ito maaaring mangyari.
Napagdesisyonan ni Saito na gamitin ang kanyang trump card at sinabing alam niyang ilegal ang mga love potion, kaya pupunta siya sa principal at sasabihin sa kanya ang tungkol dito. Nataranta kaagad si Blondie Girl at sinabing gagawin niya ito, ngunit ang sangkap ay nasa isang mapanganib na lokasyon, na napakahirap abutin. Sinabi sa kanya ni Saito na aalis sila bukas, at pagkatapos ng ilang pagbabanta pumayag si Blondie Girl. Nang gabing iyon, kinagat siya ni Luis ng walang dahilan bago matulog, at binabantayan siya ni Saito sa pagtulog. Kinaumagahan, lahat sila ay sumakay sa kanilang mga kabayo at nagsimulang pumunta patungo sa lawa, habang si Luis ay natutulog pa rin sa mga bisig ni Saito. Dumating sila malapit sa lawa habang tumatakbo si Gucci sa unahan, at sinabi ni Luis kay Saito na tinahiyan niya ito ng sweater at binigyan siya ng sweater, na halos isang sombrero lang, ngunit sinusuot pa rin ito ni Saito. Biglang narinig nilang sumigaw si Gucci, dahil sa pagdausdaw niya sa lawa. Biglang nagulat si Blondie Girl, dahil ang lugar na ito ay dapat na isang baryo ngunit ngayon ay lubog na sa baha. Sinabi niya na ang espiritu ng tubig ay galit, at ito ang dahilan kung bakit ito nangyayari, at sinabi sa kanila na maghintay hanggang sa gabi, dahil doon lalabas ang espiritu. Pagsapit ng gabi, kumuha si Blondie Girl ng polaka mula sa kanyang pouch at tinusok ang kanyang daliri bago lagyan ng dugo, at sinabihan itong hanapin ang espiritu ng tubig. Tumalon ang polaka habang sinasabi niya sa kanila na noong bata pa siya, gumawa siya ng isang kasunduan sa espiritu, at dapat pa rin siyang maalala ng espiritu. Biglang, isang malaking alon ng tubig ang nagsimulang magpakita habang ipinapahayag ni Blondie Girl ang kanyang pangalan at ang kanyang pamilya, bago sabihin sa espiritu na ipakita ang kanyang sarili. Ang tubig ay naghugis bilang isang babae, at sinabi ng espiritu kay Blondie Girl na naaalala niya siya bago nagtanong kung ano ang gusto niya. Sumagot si Blondie Girl na gusto nila ang espesyal na sangkap, ngunit tinanggihan ng espiritu ang kahilingan. Nagsimulang magsalita si Saito, kahit na sinabihan siya ni Blondie Girl na tumahimik, at lumuhad siya sa lupa at buong puso, hinihiling niya sa espiritu na tulungan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumugon ang espiritu na tutulungan niya sila kung tatalunan nila ang mga taong nagdudulot ng problema sa kanya sa lugar na ito. Agad namang itong tinanggap ni Saito, habang sinasabi ni Blondie Girl na ayaw niyang makibahagi sa isang away, ngunit bina-blackmail siya ni Saito upang pumayag. Pagsapit ng gabi, nagtatago sila sa loob ng kagubatan at naghihintay na dumating ang mga salarin, habang si Luis ay patuloy na iniirita si Saito sa pagiging clingy. Bigla nilang napansin ang dalawang nakabalabal na mage sa tabi ng lawa na tila nagsasagawan ng mga spell, kaya agad na nagsimulang kumilos si Saito patungo sa kanila. Ngunit bago siya umatake, hinayla siya ni Gucci sa isang tabi, na sinasabing hindi sila maaaring umatake sa kanila ng ganito, dahil ang mga mage ay tila napakahusay at madaling tatalunan si Saito. May plano si Gucci na guguluhin niya ang mga mage habang si Saito ay naglulunsad ng isang sorpresang pag-atake at talunin sila. Sumasang-ayon si Saito sa plano, at lumabas si Gucci sa pagtatago bago gamitin ang kanyang earth magic upang lumikha ng isang pag-atake patungo sa mga kaaway. Ngunit ang mga mages ay ginagamit ang kanilang wind at fire magic ng sunod-sunod upang madaling harangan ang mga pag-atake ng napakahusay. Nagpa siya si Saito na umatake, ngunit ang fire mage ay gumagamit ng fireball, na pinipilit si Saito na tumakbo. Bigla siyang humarap at tinamaan ito bago tumakbo palapit sa kanila, iniwasan ang ice magic at pagkatapos ay hiniwa ang fireball, para lamang muling matamaan ng ice magic. Siya ay bumagsak sa lupa habang ang mga kaaway ay lumalapit sa kanya para sa panghuling atake, ngunit nakialam si Luis at ginamit ang kanyang mahika upang lumikha ng isang pagsabog, na nagpatangay sa mga hood nila, at ipinakita sa kanila ng liwanag na sila ay nakikipaglaban kay Tabita at Rika, na nagulat din nang makita sila. Ipinaliwanag sa kanila ni Saito at ng iba pa kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Rika sa kanila na binigyan sila ng isang quest upang talunin ang espiritu ng tubig habang binabaha niya ang lugar at nagdudulot ng pinsala. Iminungkahi ni Saito na tawagan siya at alamin kung bakit niya ginagawa iyon, at agad na pinatawag ito ni Blondie Girl, at lumabas ang espiritu. Agad siyang tinanong ni Saito kung bakit binabaha niya ang lugar na nagdudulot ng labis na kaguluhan, at ang sagot ng espiritu na ito ay parusa, dahil ang mga tao ay nagnakaw ng isang kayamanan na kanyang binabantayan kaya naman siya ay galit sa kanila, kung hindi ibabalik ang kayamanan, babahain niya ng tubig ang buong planeta. Tinanong siya ni Saito kung ano ang kayamanan na yon, at sumagot siya na ito ay isang mahiwagang singsing na pagmamay-ari niya at ninakaw ng isang lalaking nagngangalang Crumb.
Nangako si Saito na hahanapin niya ang singsing at ibabalik ito sa kanya kahit anong mangyari. Nagtiwala naman sa kanya ang espiritu at ibinato sa kanya ang espesyal na kasangkapan, and aalisin ang tubig sa nayon. Bumalik sa akademya, si Luis ay bumalik sa kanyang normal na sarili at hindi makapaniwala sa sinabi nito sa kanya at kung paano siya kumilos. Galit siya sa kanya dahil hinayaan niyang gawin niya ang lahat ng ito at sinubukang hampasin siya habang tumatakbo, nang biglang bumukas ang bintana at nagpakita ang prinsesa. Agad na nilapitan siya ni Luis at tinanong kung bakit siya bumibisita sa kanila sa gabi ng mag-isa dahil maaaring mapanganib ito, ngunit ang prinsesa ay tumugon na siya ay may urgent na misyon sa kanila at kailangan nilang gawin ito ng palihim. Sinabi niya sa kanila na malapit na siyang magpakasal sa isang pangit na hari mula sa kalapit na kaharian upang maiwasan ang digmaan sa pagitan nila. Hindi niya gusto ang hari, ngunit kailangan itong gawin para sa ikabubuti ng bansa. Ang problema ay nakipagpalitan siya ng ilang sweet letter sa pamamagitan ng mga liham sa prinsipe ng ibang kaharian, at kung lumabas ang mga iyon, maaaring masira ang kanilang kasal, na magiging malaking problema. Lumuhad si Luis at sinabing gagawin niya ang lahat para matulungan siya. Nang mapansin ni Saito ang isang tao sa likod ng pinto, sinigawan niya ang estranghero upang ipakita ang kanilang sarili, at ito ay si Gucci, na pumasok sa loob at binati ang prinsesa bago sabihin na narinig niya ang lahat ng sinabi nito at gustong tulungan siya. Parehong naasar sina Saito at Luis sa maangin na lalaking ito, ngunit kilala ng prinsesa ang kanyang ama at pinahihintulutan siyang tumulong din sa misyon. Kinagabihan, lumabas si Saito upang maglaba, at nilapitan siya ni Seta, humihingi ng paumanhin sa hindi niya paniniwala tungkol sa insidente ng love potion. Sinabihan siya ni Saito na huwag mag-alala tungkol dito bago magtanong sa kanya tungkol sa sino mang siyentipiko sa lugar. Dinala niya siya sa isang matandang siyentipiko na nag-aaral ng mga dragon ng ilang panahon, habang sinusubukang hanapin ang mga labi ng pinakahuling dragon. Sinabi niya na ang isang pamilyar na tulad ni Saito ay tinawag ng isang maalamat na mage, at ang pamilyar ay gumamit ng void magic, na hindi na muling nakita. Sinabi rin niya na kahit si Saito ay may parehong marka sa kanyang kamay, ngunit wala silang ibang alam tungkol dito. Bumalik si Saito sa silid at binihisan si Luis na tila mababa ang kumpiyansa dahil iniisip niyang hindi siya sapat na talentado para gampanan ang isang mahalagang misyon, ngunit sinabi sa kanya ni Saito na malakas siya para gawin ito, at malungkot na pumunta si Luis sa kama at humiga. Kinaumagahan, naghahanda silang lahat sakay ng mga kabayo, habang tinitingnan ni Luis ang singsing na ibinigay sa kanya ni Henrita, habang sinasabing may bodyguard na sasama sa kanila. Nakatayo sila roon habang hinihintay ang bantay at may isang mole na lumabas mula sa lupa, na pamilyar pala ni Gucci, at pagkaraan ng ilang sandali, ang mole ay tumalon kay Luis at nagsimulang subukang kunin ang singsing habang ipinapaliwanag ni Gucci na siya ay mahilig sa mga alahas. Biglang, isang malaking bug zone ng hangin ang umatake sa mole, na natamba dito, habang ang isang tao ay bumaba mula sa langit sakay ng isang griffin. Ang lalaki ay may puting buhok na nagngangalang Francis na isang sikat na kabalyero. Direkta siyang naglakad patungo kay Luis at humingi ng paumanhin sa pagiging late, at nalaman ni Saito na engaged na si Luis sa lalaking ito. Binuhat siya ni Francis sa kanyang mga bisig at sinabing magsisimula na sila sa kanilang paglalakbay ngayon. Nagsisimula silang maglakbay, habang sinasabi ni Gucci kay Saito kung gaano kastig ang mga kabalyero. Sinasabi naman ni Saito na wala siyang pakialam at tiyak na mas malakas parent siya. Matapos maglakbay sa isang lambak, sa wakas ay narating nila ang bayan. Pagpasok pa lang nila, lahat ay nagsimulang tumingin sa kanila, habang ipinaliwanag ni Gucci na ang bayang ito ay ginawa ng isang kahangahangang earth mage tulad niya. Sa wakas ay nakarating na sila sa hotel, at sinabi ni Francis na dito sila magpapahinga at aalis bukas, ngunit hindi sumasagot si Saito. Sinabihan ni Luis si Saito na magkaroon ng konting respeto, at pagkaalis ni Francis, sinabi niya sa kanya na inayos ng kanyang mga magulang ang kasal na ito, ngunit sinabi ni Saito na wala siyang paki pero halatang nagseselos. Kaya't sinabi ni Luis sa kanya na si Francis ay mas mahusay sa pakikipaglaban at mas matalo rin siya kaysa kay Saito bago lumayo. Sa gabi, pinuri ni Francis si Luis sa pagpapatawag ng isang pamilyar na tao, na hindi pa nagagawa ng iba, bago tanungin si Gucci kung natalo ba siya sa tunggalian laban kay Saito, na dahilan kung bakit siya nabulunan. Tinanong ni Francis si Saito kung ito ang unang pagkakataon na humawak siya ng espada, at sinabi ni Saito na oo, habang pinupuri ni Luis si Francis dahil sa napakarami naitan alam.
Tinitingnan ni Francis si Saito at inanyayahan siya para sa isang labanan, na ikinagulat nila, ngunit si Saito ay naaasar pa rin at padabog siyang pumayag sa labanan, habang si Luis ay nagsasabi sa kanya na humingi ng tawad ngunit sinabi ni Saito na di niya yon gagawin. Si Francis ay bumangon at sinabi na dapat silang matulog ng maaga, at tulad ng isang maginoo, dinadala ni Francis si Luis sa kanyang silid habang nanonood ang lahat. Sumama si Saito kay Gucci, na nag-e-enjoy sa kalangitan sa gabi bago lumabas para pumunta sa club, naiiwan si Saito ng mag-isa. Tinanong ni Saito ang kanyang espada kung may alam ba ito tungkol sa pamilyar na tao na pinatawag noon, at sumagot ang espada na pagmamay-ari siya ng tao libu-libong taon na ang nakalilipas at magagamit lamang ito ng isang taong pamilyar na katulad niya. Pumunta si Saito sa labas habang sinasabi ng espada sa kanya na siya ay may nakatagong kapangyarihan na pwedeng gumamit ng anumang armas ng perpekto kung gusto niya, at sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit nabasag ang gintong espada ay dahil ito ay isang pekeng sandata. Tinanong ni Saito kung kaya nilang talunin si Francis, ngunit sumagot ang espada na nakasalalay ito sa kanyang kakayahan. Samantala, nakikipag-inuman si Francis kasama si Luis at pinag-uusapan kung paano siya umiyak noon sa isang bangka sa gitna ng lawa, bago sabihin sa kanya na siya ay may kapangyarihan sa loob niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na dapat silang magpakasal kaagad pagkatapos ng misyon na ito, dahil hindi siya makapaghintay na maging legal siya. Sinubukan ni Francis na halikan siya, ngunit naalala niya si Saito sa sandaling iyon, at huminto si Francis at sinabing nakuha na ni Francis ang kanyang puso, kaya wala na siyang pag-asa sa kanya. Pagkatapos nito, papaalis na siya sa labas ng silid at sinabi sa kanya na gusto peren niyang pakasalan siya nito sa pagtatapos ng misyong ito. Kinabukasan, nagkita sina Saito at Francis sa isang eskinita, handa na para sa tunggalian, at kahit na sinabihan sila ni Luis na huwag maglaban, wala sa kanila ang handang umatras. Inilabas ni Saito ang kanyang sword habang ganoon din ang ginawa ni Francis, at agad na sinimulan siyang salakayin mula sa lahat ng direksyon, habang umiiwas at umaatras si Francis bago hinerangan ang kanyang pag-atake at itinulak siya palayo gamit ang kanyang espada. Pinupuri ni Francis ang kanyang bilis, ngunit wala sa mood si Saito para sa mga pag-uusap, at tumakbo paakyat sa pader bago tumalon para sa isang pag-atake. Ngunit hinerangan ito ni Francis bago maghanda ng pag-atake, paulit-ulit siyang inaatake bago gumamit ng magic spell para itaboy siya papunta sa ilang mga barrels na gawa sa kahoy. Habang si Luis ay tumatakbo palapit sa kanya, lumakad si Francis at sinabi kay Saito na hinding-hindi niya matatalo ang isang kabalyero, na nangangahulugang hindi niya mapoprotektahan si Luis at lumayo. Nang gabing iyon, tumingin si Saito sa balkonahe habang tumutulo ang mga luha habang naaalala ang sinabi ni Francis. Nang nilapitan siya ni Luis, tinanong niya kung umiiyak ba siya, ngunit ang sabi niya ay hindi umiiyak ang mga alpha male at pawis lang ito sa kanyang mga mata. Sinabi ni Luis sa kanya na hayaan na ito, dahil natalo siya sa pinakamahusay na kabalyero sa kaharian, at sinabi na dapat niyang palampasin na lang ito, ngunit itinulak siya ni Saito at sinabihan siyang umalis. Malungkot na tumalikod si Luis at umalis, at sinabi sa kanya na pakakasalan niya si Francis pagkatapos ng misyon na ito. Pagkaraan ng ilang oras, pumunta si Gucci kay Saito at sinabi sa kanya na kailangan na nilang umalis nang biglang yumanig ang lupa, at lumingon sila upang makita ang isang higanteng golem na bumubulusok mula sa lupa, na ikinagulat nila. Sa ibabaw ng golem ay nakatayo si Villa, ang magnanakaw na dapat ay nasa kulungan. Samantala, tinanong ni Luis si Francis kung nasaan ang dalawang lalaki, ngunit sinabi niya sa kanya na umuwi sila dahil natatakot sila. Bago makapagsalita ng anuman si Luis, nagsimulang gumalaw ang griffin sa hagdan, at nahanap nila ang puno kung saan nakadaong ang mahiwagang barko at handa nang umalis. Bumalik sa balkonahe, nagtatago si Gucci sa likod ni Saito, habang ginagamit ni Villa ang kanyang golem para umatake, ngunit malinis na pinutol ni Saito ang mga kamay nito na nagpabilib kay Villa, ngunit gumagamit siya ng mahika upang muling buuin ang braso pabalik. Ginamit kaagad ni Gucci ang kanyang Earth Magic para ipatawag ang isang grupo ng mga sundalo na pumapalibot sa golem para sa isang pag-atake, ngunit ang golem ay mabilis na tinalo ang mga ito at inihagis ang huling sundalo sa isang nakakatakot na Gucci, na nagpatambo sa kanya. Naglalakad ang golem patungo sa kanila, nang biglang may light beam na tumama sa golem, at napaluhod ito. Tumingin sila upang makita sina Tabitha at Rika sa isang dragon na bumaba sa balkonahe.
Pagkatapos marinig ang kaguluhan, isang grupo ng mga lokal ang nagpunta sa balkonahe, na nagpipilit kay Velia na tumakas, habang naririnig nila ang malakas na busina ng papaalis na barko. Sa pagsapit ng gabi, pumunta si Saito sa isang receptionist, na nagsabi sa kanya na umalis na sina Luis at Francis kanina patungo sa barko. Kaya agad siyang lumabas at tinanong si Gucci kung saan nakadaong ang barko, ngunit sinabi ni Gucci na huli na ang lahat at ipinakita sa kanya ang lumilipad na barko na gumagalaw sa itaas nila, habang ang tanging magagawa na lang ni Saito ay sumigaw. Samantala, si Luis ay tumingin sa labas ng barko, nababalisa, habang sinabi ni Francis sa kanya na hinding-hindi niya siya pababayaan tulad ng ginawa ni Saito sa kanya. Naaalala ni Luis kung paano siya tinulak nito, na nagpalungkot sa kanya. Pagkatapos ay tumangala siya at sinabi kay Francis na tinatanggap niya ang kanyang proposal ng kasal. Bumalik sa lupa, nakaupo si Saito habang sinasabi niya kay Gucci na naniniwala siyang nakikipagtulungan si Velia kay Francis, kaya inatake niya sila para ma-distract sila at hindi makasakay sa barko. Nagulat si Gucci sa kanyang pahayag habang sinabi ni Rika sa kanila na ang susunod na barko ay aalis kinaumagahan, at wala silang magagawa kung hindi maghintay. Biglang umugang muli ang lupa sa ilalim ni Gucci, na nagpatakot sa kanya at siya ay natamber ngunit ito lang pala ang kanyang mode. Samantala, sa barko, binigyan ni Francis si Luis ng higit pang alak na nangangakong pakasalan siya sa sandaling matapos nila ang misyon. Tinanong niya ito tungkol sa higit pang mga detalye, ngunit tumanggi si Luis na sabihin ang mga ito bilang sinabi sa kanya ng prinsesa na huwag sabihin kahit kanino. Kinaumagahan, sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon at naglakad sa loob ng isang simbahan kung saan agad silang napapaligiran ng kumpol ng mga gwardya na nagtatago kanina. Nagtago si Luis sa likod ni Francis habang sinasabi niya na nandito sila para makipagkita sa prinsipe. Sinabi sa kanila ng commander ng gwardya na walang nakakaalam sa lugar na ito. Nagsalita si Luis at sinabi sa kanya ni Prinsesa Henrita ang tungkol sa lugar na ito at ipinakita ang singsing sa kanyang kamay, at agad na ibinalik ng komandante ang kanyang espada bago tinanggal ang kanyang guwantes upang ipakita ang isang katulad na singsing. Sinabi ng gwardya sa kanya na itapat ang kanyang kamao, at sa sandaling gawin nila, isang maliwanag na ilaw ang lumabas mula sa singsing. Humingi ng paumanhin ang komandante sa pagkakamali, at tinanggal ang kanyang helmet upang ibunyag na siya mismo ang prinsipe ng kahariang ito na tinatawag na Totar. Kinagabihan, iniabot ni Luis sa kanya ang sulat na ipinadala ni Henrita, at sinuri ito ng prinsipe, at binasa bago bumangon at kinuha ang sulat mula sa isang drawer, na iniabot niya sa kanya. Tumingin si Luis sa kanya at tinanong kung ano ang sinabi sa liham at kung masyado bang importante ito. Ngunit sinabi sa kanya ng prinsipe na hindi niya ito maaaring ibunyag, bago sabihin na ang kanyang bansa ay nasa gitna ng digmaang sibil sa pagitan ng maharlikang pamilya at ng mga aristocrats na minamanipula ng isang third party. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagbibigay ng sulat sa kanya habang sinasabi ni Luis sa kanya na mag-ingat palagi. Kinabukasan, nagising siya at nakita niyang naghihintay si Francis sa labas. Sinabi ni Francis na ang misyon ay natapos na, at sinabi sa kanya na sila ay magpapakasal na ngayon at dito mismo, habang ang prinsipe ang saksi. Kinabahan si Luis at humiwalay sa kanya, sinabing hindi niya ito magagawa sa ngayon, at dapat ay bumalik sila sa kanilang bansa. Ngunit hinawakan siya ni Francis mula sa likuran at hindi binitawan, habang isiniwalat na siya ang ikatlong partido na nagdudulot ng digmaang sibil sa bansang ito. Si Luis ay natakot at kahit papaano ay nakalaya bago tumakbo palayo, ngunit nabangga ang isang misteryosong lalaki na naglabas ng kanyang singsing at ginamit ito para kontrolin si Luis, at siya ay nawalan ng malay. Sa mismong gabing iyon, ginawa ang mga pagsasaayos, at dinala siya ni Francis sa altar kung saan binasa ng prinsipe ang kanilang mga panata at tinanggap ni Francis. Sinubukan ni Luis na kontrolin ang sarili at tumanggi sa panata, ngunit kinokontrol pa rin siya ng lalaki at halos pumayag na siya sa kasal. Ngunit dumating si Saito na sinisira ang kasal at sinisigaw ang pangalan ni Luis na ikinagulat ng lahat. Sinira nito ang kontrol sa isip ni Luis, at hinubad niya ang kanyang gown, habang sinabi ni Saito sa kanya na hinanap niya sila gamit ang pangamoy ng mold sa kanyang singsing at dinala sila dito. Ang prinsipe, na nalilito, ay nagsabi sa mga gwardya na arestuhin si Saito, ngunit bago pa masabi ni Luis sa kanya ang totoo, itinulak siya ni Francis sa isang tabi at sinaksak ang prinsipe sa dibdib bago siya itulak sa sahig.
Hinawakan ni Luis ang prinsipe, ngunit tinanggal lamang ng prinsipe ang kanyang singsing at iniabot ito sa kanya bago ito namatay. Naghahanda si Saito na lumaban, ngunit ginagamit ni Francis ang kanyang mahika para itaboy silang lahat bago naglakad palapit kay Saito at tinutok ang espada sa kanyang leeg. Napagtanto ni Saito na siya ang utak sa likod ng lahat, habang sinabi ni Francis kay Luis na pakasalan siya upang sila ay maghari sa mundo ng magkasama. Ngunit tumanggi si Luis, habang hinahawakan ni Saito ang kanyang espada, at ang kanyang marka ay nagsimulang kuminang ng maliwanag. Nagagalit siya sa kanya dahil sa paglalaro sa puso ni Luis habang si Francis ay naglalakad paatras. Sa pagbangon ni Saito, ang kanyang lumang espada ay nagiging may kintab at bago. Agad na ginamit ni Francis ang kanyang mahika, ngunit sa kanyang pagtataka, naabsorb lang ng espada ang mahika bago tumalon si Saito sa hangin para sa isang pag-atake. Ginagamit muli ni Francis ang kanyang mahika, ngunit winasak ni Saito ang magic at inatake siya bago lumapag sa lupa, at si Francis ay natamba. Muli bumangon si Francis at sinabi sa kanila na napatay na niya ang prinsipe, at ngayon ay nasa kanya na rin ang sulat na ibinigay kay Luis. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika upang sirain ang simbahan, habang ang lahat ay nagsisimulang masunog at unti-unting gumuguho ang gusali. Pinigilan ni Saito si Luis na sundan siya, at biglang may nasusunog na bato na mahuhulog sa kanila, ngunit ginamit ni Tabita ang kanyang mahika upang lumikha ng isang kalasag at inilipad ang mga ito sa ere. Sa pagsapit ng gabi, ang apoy ay nawala na habang si Luis ay wala pa ring malay, na nanaginip tungkol sa kanyang sarili sa isang bangka. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na si Francis, si Saito ang nakikita niyang kasama niya. Sa wakas ay nagising siya at masayang makitang muli si Francis, at pabalik na ulit sila sa kastilyo. Kinaumagahan ay iniharap ni Luis ang sarili sa harap ng prinsesa at iniabot sa kanya ang singsing, na ipinaalam sa kanya na ang prinsipe ay pinaslang ni Francis at ang sulat ay ninakaw din. Sinabi ni Luis na kasalanan niya ang lahat at nagsimulang umiyak, ngunit pinigilan siya ng prinsesa at niyakap siya habang umiiyak din, pinasalamatan siya sa lahat ng kanyang ginawa. Maya-maya ay tinawag si Luis ng headmaster habang naroon din ang magic scientist, humihiling ng bakasyon. Matapos umalis ang scientist, sinabi ng headmaster kay Luis na naniniwala ang scientist na nakahanap siya ng lugar para sa mga labi ng huling dragon. Nag-aalinlangan ang punong guro sa existence nito ngunit hinahayaan siyang umalis. Pagkatapos ay tinanong niya si Luis tungkol sa ulat at sinabi ni Luis sa kanya ang lahat ng nangyari habang matiyagang nakikinig ito, at tinitiyak na wala sa mga iyon ang kanyang kasalanan. Kalaunan ay tinanong niya siya kung bakit siya nagpatawag ng isang pamilyar na tao, at sinabi ng punong guro na ang huling pagkakataon na ang isang maalamat na pamilyar na tao ay pinatawag ng pinakamalakas na mage sa mundo, na ikinalulungkot ni Luis dahil hindi niya nagagamit ang basic na mga mahika. Pagkatapos nito, bumalik si Luis sa kanyang silid at nagbihis habang si Saito ay pumupunta sa silid pagkatapos maglaba, ngunit nakahanap ng mas maruruming damit at nagreklamo tungkol dito, na nagresulta sa pagiging isang masungit ni Luis. Hinampad siya ng mga letigo bago sabihin sa kanya na umalis, at binato ng unan ang mukha niya. Galit na bumaba si Saito at hinampad ang palayok para lamang saktan ang sarili, at nakita niya si Seta na naglalakad na may bagong damit. Umupo sila, at sinabi ni Seta sa kanya na nagsimula na ang bakasyon, at uuwi na siya. Sinabi ni Seta sa kanya na palaging sinasabi ng kanyang lolo sa tuhod na siya ay nagmula sa ibang mundo, tulad ni Saito. Noong panahong iyon, dati ay may 2 dragon. Naging interesado dito si Saito, at kahit si Rika ay narinig ito habang sinasabi sa kanya ni Seta na ang isa sa mga dragon ay lumipad sa araw at namatay, habang ang isa pang dragon ay sinakyan ng kanyang lolo sa tuhod, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakitang muli. Ayon sa alamat, ang mga labi ng mga dragon ay nasa isang lugar pa rin sa kanyang nayon. Ipinaalala nito kay Saito ang pakikipag-usap niya sa scientist tungkol sa mga dragon, at tinanong niya si Seta kung maaari niya itong dalhin sa kanyang nayon, at pumayag siya. Samantala, lumabas si Luis upang subukang hanapin si Saito dahil masama ang pakiramdam niya sa paghampas sa kanya at pagpapalayod sa kanya, ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan. Habang naglalakad, nakita niya si Saito na papalabas ng paaralan sakay ng kabayo kasama si Seta. Nagulat siya, kaya mabilis siyang pumunta sa chef at tanungin kung saan pupunta si Seta. Sumagot ang chef na babalik siya sa kanyang nayon, at si Luis ay muling nagalit kay Saito dahil sa pag-iwan nito sa kanya.
Sa kabilang banda, naglalakbay si Saito sa kagubatan kasama si Seta sakay ng kabayo habang tinanong niya kung okay lang na umalis siya nang hindi nagpapaalam kay Luis, ngunit galit pa rin si Saito sa kanya at sinabing ayos lang. Sa wakas ay nakarating sila sa nayon, at sinabihan siya ni Seta na magpatuloy at ipaalam sa kanya kung saan niya dapat simulan ang kanyang pagsisiyasat. Si Sita ay nagpasalamat sa kanya sa pagsama sa kanya at nagmamadaling umalis papunta sa kanyang bahay, habang kahit na ang siyentipiko ay pumasok sa parehong nayon upang hanapin ang mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Sita na may dalang mapa, at parehong sina Saito at siya ay pumunta dito, sinusubukang alamin ang eksaktong lokasyon. Biglang kumakaluskos ang mga palumpong, at may lumabas na nilalang, na salamander pala, kasama si Rika. Tumangala si Saito upang makita ang isang dragon na lumilipad sa ibabaw nila, nasakay si Tabita, at sa wakas ay lumabas ang isang mole mula sa lupa, nakasama si Gucci na puro papogi gaya ng dati. Tinanong ni Saito kung bakit sila naririto, at sinagot ni Rika na sila ay narito upang hanapin ang kayamanan na kasama ng dragon. Maya-maya, sa wakas ay nahanap na nila ang kuweba, at pumasok silang lahat, habang ang salamander ay nag-iilaw sa kanilang daan. Naglalakad sila sa isang linya, nang biglang, sinabi ni Tabita na may ibang tao bukod sa kanila sa kuwebang ito, at lahat sila ay naging alerto. Inilabas ni Saito ang kanyang espada habang si Sita ay nagtatago sa kanyang likuran. Biglang, may gumamit ng magic para basagin ang isa sa mga mabatong spike, at binalaan sila na ang susunod na pag-atake ay itutuon sa kanila. Naghanda sila para sa isang labanan, at sinabihan sila ni Rika na huminto nang makilala niya ang boses. Biglang lumabas ang isang lalaki, at nakita nilang lahat ang scientist na nagngangalang Jin, na nagulat nang makita silang kasama ni Luis. Agad na sinimulan ni Jin na tingnan ang mapa na may pananabik, habang sina Saito at Luis ay naaasar pa rin sa isa't isa, at sinabi ni Luis sa kanya na pumunta lang niya rito bilang isang research assistant, bago sila muling kumilos. Sa wakas ay lumabas sila sa kuweba at napunta sa ilang luntiang kagubatan, at sa pamamagitan ng makakapal na puno, natuklasan nila ang isang inabandona at lumang bodega. Sinimulan ng lahat na suriin ang bodega at ang lock nito, habang si Tabita ay tumitingin sa ibang bagay sa malapit. Lumapit si Saito sa kanya at tumingin, nagulat nang makita ang Japanese na sulat. Hindi ito mabasa ni na Luis at Tabita, ngunit sinabi sa kanila ni Saito na nakasulat ito sa wikang mula sa kanyang lupain. Samantala, ang iba ay nagtagumpay sa pagbukas ng bodega at pagkapasok dito nakita nila ang isang bagay na hindi nila naiintindihan. Pumasok si Saito pagkatapos nila at agad na nagulat nang makita kung ano ang nasa loob, at habang hinahawakan niya ito, ang kanyang marka sa kamay ay nagsimulang kuminang, habang sinasabi niya na ito ay isang sasakyang panghimpapawid na maling inaakala ng mga tao sa mundong ito bilang isang kakaibang uri ng dragon. Sinabi niya kay Seta na naisip niyang iba ang hitsura niya, at ngayon ay napagtanto niya na ang itim na buhok at itim na mga mata nito ay dahil sa dugong Hapones na dumadaloy sa loob niya, na nakuha niya sa kanyang lolo. Biglang tinawag ni Jin si Saito at sinabi sa kanya na maaaring makabalik siya sa kanyang tahanan sa tulong ng eroplano, na ikinagulat ni Luis. Sinabi niya na ayon sa alamat, 2 dragon ang lumilipad sa kalangitan, at ang isa sa kanila ay lumipad sa eclipse, habang ang isa ay hindi. Sinabi ni Sita na ang kanyang lolo sa tuhod ay umikot sa ere ng ilang oras bago bumalik sa lupa, habang sinabi sa kanya ni Jin na ang kanyang timing ay nasira. Ayon kay Jin, maaaring bumalik si Saito sa kanyang mundo kung ilipad niya ang kakaibang dragon na ito sa eclipse na maaaring isang uri ng portal. Pagkaraan ng araw na iyon, naihatid nila ang eroplano pabalik sa akademya kung saan nagtitipon ang lahat upang humanga sa teknolohiyang ito na hindi pa nila nakita. Habang tinitingnan ito, naalala ni Saito na ipinakita sa kanya ni Jin ang isang bote ng ilang likido na sa tingin niya ay dugo ng dragon at pumasok ito upang suriin ito. Tama ang kanyang mga hinala dahil ang likido ay simpleng gasolina, at sinabi niya kay Jin na magagamit nila ito upang paandarin ang sasakyang panghimpapawid, at ipinangako ni Jin na gagawa pa sila para magamit nila ang eroplano. Samantala, pumasok si Saito at sinimulang suriin ang lahat ng mga instrumento sa loob nito upang matiyak na gumagana ng maayos ang lahat, at sa kanyang sorpresa, ang lahat ay parang natural para sa kanya. Sinasabi sa kanya ng espada na ang eroplanong ito ay dapat para sa digmaan, at si Saito ay may kapangyarihang gumamit ng anumang armas na gusto niya, kaya naman alam niya kung paano ito gamitin.
Nakita niya si Luis sa kabilang banda, na tumingin sa kanya bago tumalikod at naglakad palayo, habang iniisip kung aalis ba talaga si Saito. Biglang nakasalubong niya si Gucci sakay ng kabayo, at sinabi kay Luis na may malaking problema. Noong una, tinalikuran siya ni Luis, ngunit inaangkin niya na kontrolado ni Francis ang kalapit na bansa, ang Alba, at nagdeklara ng digmaan sa kanilang kaharian. Samantala, si Saito, na hindi nakakaalam tungkol dito, ay nakaupo sa eroplano, iniisip kung kailan mangyayari ang susunod na eclipse para makauwi na siya. Bumalik sa Alba, ang lalaki na nagngangalang Oliver ay nakaupo sa isang trono, masaya sa kanyang plano na maayos, at nagpasalamat kay Velia sa pagnanakaw ng singsing mula sa espiritu ng tubig para sa kanya, habang sinusuri niya ang mapa at pinaplano ang digmaan na sakupin ang bansang Tristan kung saan namumuno si Prinsesa Henrita. Sinabi sa kanya ni Francis na handa na ang lahat at hindi kayang ipagtanggol ng bansang Tristan ang sarili ngayon, dahil sapat na ang Dragon Knights ng Alba para talunin ang kanilang mga puwersa. Nagtanong si Oliver kung kailan sila dapat umatake, at sumagot si Francis na dapat silang umatake sa araw ng solar eclipse para mapakinabangan nila ang kadiliman. Kinaumagahan, pinuntahan ni Saito si Luis at sinubukang bumawi sa kanya, at sinabing aalis na siya sa loob ng 3 araw, ngunit umastang spoiled brat si Luis at sinabi sa kanya na wala siyang pakialam, na masakit sa kanya, at lumakad si Saito pabalik ng galit, habang malungkot na nakatingin sa kanya si Luis. Samantala, sa Royal Palace, tinawag ang isang war council kung saan inaangkin ng mga commander na ang Alba Army ay masyadong malaki at iniisip nila na ang digmaan laban sa kanila ay walang katuturan, kaya ang kanilang mungkahi ay isuko na lamang ang bayan at iligtas ang kanilang buhay. Si Henrita ay naging matigas at sinabi na hindi sila susuko, dahil ito ay isang bagay sa kanilang karangalan at pride. Kaya siya mismo ang mamumuno sa tropa, at sumang-ayon ang kanyang ina, ang reyna. Bumalik sa academy, pinagmamasdan ni Saito ang mga buwan sa balcony na may kalungkutan, habang iniisip niya na 3 araw na lang ay aalis na siya, bago bumalik sa loob at umupo sa kanyang banig ng straw. Samantala, ang lahat ng mage ng akademya ay tinawag sa loob ng bulwagan para sa isang pulong, kung saan sinabi sa kanila ng punong guro na malapit ng sumiklab ang digmaan sa loob ng ilang araw, at ang prinsesa mismo ang mamumuno sa hukbo. Kaya't ang akademya ay mananatiling sarado hanggang sa karagdagang mga tagubilin, na nagpapatakot sa mga mag-aaral na nagpaplanong bumalik sa kanilang mga tahanan, habang ipinagmamalaki ni Gucci na sasali siya sa army, ngunit pagkatapos na kutsain ng blondie girl, inamin niya na napilitan siyang gawin iyon dahil ang kanyang ama ay isang commander. Matapos marinig ito, naglakad pabalik si Luis sa kanyang silid at binuksan ang ilaw bago lumapit sa isang natutulog na Saito, at nagpaalam sa kanya ng huling palem, habang plano niyang lumaban din sa frontline. Kinaumagahan, nagising si Saito na may nakitang note sa tabi ng kanyang higaan, at nang mabasa niya ito, nalaman niyang hinahayaan na siya ni Luis at sinabing pwede siyang pumunta saan man niya gusto. Napansin ito ni Saito na kakaiba at dinala ito kina Rika at Tabita, na tumingin dito, at sinabi sa kanya ni Rika ang tungkol sa paparating na digmaan, na hindi niya alam, at sinabi na, ayon sa kanya, pumunta si Luis kay Prinsesa Henrita upang makipaglaban kasama kanya, na lumalabas na totoo habang ipinangako ni Luis ang sarili kay Henrita, na tinanggap siyang lumaban ng magkatabi sa paparating na digmaan. Samantala, sa nayo ni Sita, nagtatrabaho siya sa bukid habang inaalala na sa loob ng ilang araw ay mawawala si Saito, nang bigla niyang makita ang isang lumilipad na barko sa kalangitan, na puno ng mga mandirigma mula sa Alba na kinokontrol ni Oliver gamit ang kanyang singsing, habang sinasabi niya sa kanila na ang bansang Tristan ay tumangging sumuko, kaya sila ay pupunta sa digmaan. Pagbalik sa kastilyo, ang prinsesa at ang iba pa ay naghahanda para sa digmaan habang ang balita ay nakarating sa kanila tungkol sa barkong pandigma na nakita sa kalapit na nayon, at ang reyna ay nagpaalam sa huling sandali bago umalis si Henrita para sa larangan ng digmaan. Sa oras na sumapit ang umaga, sinimulan ni Saito na tingnan muli ang eroplano habang sinabi ni Rika sa kanya na dapat siyang makipagkita kay Luis ng isang beses dahil hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon muli, ngunit tumanggi si Saito na makipagkita sa kanya. Sa panahong iyon, dumating si Jin na may dalang mga bar aisles ng gasolina na nagawa niya sa mga araw na ito at sinabi kay Saito na gagawa pa sana siya ng marami, ngunit sumiklab ang digmaan, at ang nayo ni Seta ang maging unang lugar kung saan magsisimula ang labanan.
Samantala, si Henrietta at ang kanyang mga puwersa ay nagmamarcha patungo sa nayon, at muli niyang pinasalamatan si Luis sa pagsama sa kanya, ngunit ang isip ni Luis ay nananatili kay Saito at kung paano siya aalis sa lalong madaling panahon. Nang bigla silang huminto nang makita nila ang barkong pandigma sa kalangitan, habang lumilipad ang mga dragon sa tabi nito. Bumalik sa academy, sinabi ni Saito sa lahat na hindi nila maaaring hayaang sirain ng Alba ang nayon at pipigilan sila sa tulong ng eroplanong ito, at kahit na sinabi sa kanya ni Rika na maaaring masira ang eroplano, ibig sabihin ay hindi na siya makakabalik sa kanyang mundo, pero handang gawin ni Saito ang lahat para protektahan ang nayon at sinabihan si Jin na simulan ang makina gamit ang kanyang mahika. Pinaandar ni Jin ang makina, at sinimulan ni Saito na paandarin ang eroplano, ngunit napagtanto na hindi sapat ang espasyo para makaalis siya, at baka tatama siya sa pader sa unahan, ngunit sa huling sandali, si Tabita, ay gumagamit ng kanyang wind magic para tulungan siyang makaalis, at nakalipad si Saito sa kalangitan. Pagkatapos nito, tinawag ni Tabita ang kanyang dragon habang naghahanda na rin siyang makibahagi sa digmaan, at maging si Rika ay pumayag na sumama sa kanya. Samantala, mabilis na lumipad si Saito patungo sa nayon at napagtanto na ang eroplanong ito ay may natitira pang bala, kaya talagang makakagawa siya ng pagbabago, habang sinusundan siya ni Tabita at Rika. Bumalik sa digmaan, ang prinsesa sa wakas ay gumawa ng plano ng labanan at sinabihan ang Griffin Knights na atakihin ang Dragon Knights, habang ang iba pa niyang puwersa ay susubukan na lumipat patungo sa battleship upang subukang makapasok dito. Ang Griffin Squad ay lumilipad sa unahan at sinusubukang gamitin ang wind magic nito laban sa Dragon Knights, ngunit ang mga dragon ay mas mabilis at umiiwas bago maghatid ng malakas na fireball, na ikinamatay ng mga Griffin. Samantala, ang mga sundalo ay naglakbay patungo sa battleship, habang si Gucci lang ang may common sense upang tanungin kung paano sila papasok sa barko kapag ito ay nasa himpapawid, ngunit ang commander ay patuloy na nagmamarcha pasulong, habang ang battleship ay nagpapaputok ng mga kanya nito, na sinasalakay ang mga sundalo ng paulit-ulit na nagpapatalsa kay Gucci sa kanyang kabayo. Ngunit sumusulong pa rin ang commander, habang sinusubukan ni Gucci na maunawaan ang kanyang gagawing diskarte. Sa kabilang banda, tinipon ni Sita ang natitirang mga taga-nayon at sinubukang dalhin sila sa kagubatan kung saan silang lahat ay nagtatago, habang si Henrietta ay nakatingin sa naganap na labanan, napagtanto na wala silang laban sa Alba Army. Biglang tumangala silang lahat para makita ang eclipse nang bigla silang makarinig ng malakas na ingay na nagmumula sa himpapawid at napansin nilang lumilipad si Saito sa kanyang eroplano, na ikinagulat ng lahat dahil akala nila ito ay alamat lamang. Ngunit tumingin si Saito sa larangan ng digmaan at nagpas siyang huwag munang gawin ang planong pag-uwi, at dumiretso sa labanan at ipinakita sa kanila ang tunay na lakas niya sa pamamagitan ng pagbaril sa lahat ng mga dragons sa kanyang daan, pinapatay sila ng isa-isa, habang ang Dragon Knights ay nalilito sa bagay na humahabol sa kanila. Si Saito ay patuloy na sa kanyang pag-atake, na umaakit sa atensyon ni Francis na nagpa siya na pumunta sa labanan mismo. Tinalo ni Saito ang karamihan sa mga Dragon Knights, at ang army ay mukhang namangha. Sa wakas ay natalo niya ang huling kalaban, nang biglang, isa pang napakabilis na dragon ang umiwas sa kanyang mga bala at lumitaw sa kanyang likuran, sakay si Francis mismo, na naglabas ng kanyang espada at nagpadala ng mahika ng hangin patungo sa kanya. Agad na inilabas ni Saito ang kanyang espada at hinihigop ang mahika, habang nag-utorn at naghahanda na atakihin si Francis ngunit naubos ang kanyang bala sa huling sandali. Samantala, sa lupa, lumikha si Villa ng isang golem at inaatake ang army, habang paulit-ulit na sinasalakay ni Francis si Saito, na inaabsorb ang magic dahil wala na siyang ibang magagawa pa. Napunta si Gucci kina Tabita at Rika, na tumitingin sa larangan ng digmaan upang makitang sinisira ng golem ang lahat at nagpas siyang harapin si Villa at ang kanyang golem. Sinubukan ni Gucci na tumakas ngunit pinigilan siya ni Tabita, habang si Rika ay tinutuya si Villa sa pamamagitan ng pagsasabing Four Eyes. Si Villa ay handa ng umatake, ngunit ginagamit ni Gucci ang kanyang mahika upang takpan ang golem ng dumi at pagkatapos sa pamamagitan ng alchemy, ito ay ginawang langis na pagkatapos ay sinindihan ni Rika, na lumilikha ng isang malaking apoy sa paligid ng golem, na nasusunog hanggang sa maging abo, habang si Villa ay tumakbo palayo at hinabol siya ni Gucci. Samantala, paubos na ang gasolina ni Saito at nagsimulang matamaan ni Francis, at nasira ang isa sa mga pakpak ng eroplano.
Ngunit bago maglunsad si Francis ng isa pang pag-atake, inatake siya ni Tabitha at Rika, at si Francis ay bumagsak sa lupa. Si Luis ay tumalon mula sa dragon ni Tabitha patungo kay Saito, at ginamit ni Tabitha ang kanyang mahika upang ligtas na makapaglanding si Luis, habang hinawakan ni Saito ang kanyang kamay at hinayla siya sa eroplano. Sinisigawan niya ito dahil sa ginawa niya, ngunit si Luis ay nagsimulang umiyak at humingi ng tawad sa kanyang inasal. Sa panahong iyon, nabawi ni Francis ang kontrol at handang umatake kay Saito, habang inilalabas ni Saito ang kanyang espada na handang protektahan si Luis gamit ang kanyang sariling buhay, na nagpagising sa isang bagay sa loob ni Luis, at biglang nagliwanag ang kanyang marka, pero inatake ni Francis si Saito at sinugatan ang kanyang pisngi. Biglang nawala ng kontrol si Luis sa kanyang katawan at bumangon, itinutok ang kanyang wand kay Francis ngunit sinabihan siya ni Saito na umupo. Sinabi sa kanya ng kanyang espada na lalabas na ang mga nakatagong kakayahan ni Luis at dapat siyang bilhan ng ilang oras, ngunit patuloy silang inaatake ni Francis at nasira pa ang makina, na lumilikha ng usok habang nagsisimula ng bumaba ang eroplano, at napagtanto ni Saito na masyadong nasira ang eroplano, at wala na siyang kontrol dito. Si Francis ay naghahanda pa ng isang pag-atake, nang ilabas ni Luis ang kanyang mahika at isang malaking puting liwanag ang ginawa, na sumasaklaw sa lahat ng bagay sa kalangitan, na bumabalot kay Francis at nasusunog ang barkong pandigma ng kaunti, habang ang mga taga-nayon ay nanunood mula sa ibaba. Nang lumabas ang liwanag, nahulog si Luis sa mga bisig ni Saito na walang malay, habang sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang eroplano ngunit hindi niya magawa. Kaya't sinubukan niyang i-crash land ang sasakyang panghimpapawid ng ligtas hanggat maaari sa ibabaw ng ilang damo. Sa kabutihang palad, nakalanding sila ng ligtas, at ang eclipse ay natapos na din. Naglalakad sina Tabitha at Jessica patungo sa nasunog na barko at hindi makapaniwala kay Luis na nagawa niya ang magic na iyon, nang biglang lumabas si Oliver at agad na ginamit ang kanyang singsing upang pabagsakin ang dalawang babae sa lupa, at wala silang magawa, nang biglang hinampens ni Gucci si Oliver, at sinasabi sa kanila na nakatakas si Villa. Sa wakas ay nagising si Luis at pinagalitan siya dahil sa pagkawala ng eclipse at pagsira sa kanyang eroplano, ngunit sinabi ni Saito sa kanya na nagpasya siyang manatili dito kasama niya, na nagpapasaya sa kanya, at sa wakas ay nagkaayos na sila. Sa wakas ay tapos na ang digmaan, at ang mga bayani ay nakakuha ng mga parangal ng medalya, na agad na gustong ipakita ni Luis kay Saito, ngunit natagpuan siyang nawawala. Kaya't muli niyang hinanap siya sa damuhan at hardin, at nakita niyang muli itong nakikipag-usap kay Seta. Nakita siya ni Saito at natakot, habang inilalabas ni Luis ang kanyang latigo, handang muling disiplinahin siya. Lumipas ang ilang buwan, at natagpuan ni Saito ang kanyang sarili sa loob muli ng sasakyang panghimpapawid, lumilipad patungo sa eclipse, habang ang marka sa kanyang kamay ay kumikinang ng maliwanag. Pumasok siya sa eclipse na kumikilos tulad ng isang black hole, at pagkatapos na dumaan dito, binuksan niya ang kanyang mga mata upang makahanap ng maraming pamilyar na hitsura ng mga gusali, habang tinitingnan niya ang mga poster at ang mga tao, upang sa wakas ay mapagtanto na siya ay nakabalik na sa Japan. Lumipad siya sa mga kalye, masaya na bumalik muli, at tumingin sa kanyang gilid upang hanapin si Luis, ngunit walang makitang Luis, at nagsimulang maghanap para sa kanya, upang mapagtanto na siya ay dumating dito ng mag-isa. Biglang naalala niya ang tungkol sa kung paano siya bumagsak sa mahiwagang mundong ito, kung saan niya nakilala si Luis at nakipaglaban pa sa isang aktwal na digmaan, para lang makabalik sa kanyang sariling mundo, ngunit nagsimulang umiyak dahil napagtanto niyang walang punto ang kanyang pamumuhay na wala si Luis. Sinigaw niya ang kanyang pangalan at nagmakaawa na pabalikan siya, at biglang nasira ang controller ng sasakyang panghimpapawid, at nagsimula itong bumagsak sa lupa. Sa pagtama nito sa lupa, nagising si Saito mula sa kanyang panaginip, natagpuan ang kanyang sarili sa sahig, habang nahulog siya mula sa kama. Nagising si Luis at nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanya, ngunit tuwang-tuwa si Saito na makita siya, kaya pa-impulse siyang tumakbo at niyakap siya ng mahigpit, sinabing ayaw niyang umalis ng tuluyan, kaya naman napakasarap ng pakiramdam ni Luis. Ngunit naalala niya ang pakikipag-usap nito sa ibang babae at itinulak siya sa lupa, bago sinabihan siyang matulog muli. Tahimik na bumangon si Saito at humiga sa kama bago matulog. Kinabukasan, pabalik sa kastilyo, ang seremonya ng koronasyon ay gaganapin, dahil si Henrita ay magiging reyna ng Tristan para sa kanyang pagganap sa huling digmaan kung saan nailigtas niya ang kanilang bansa mula sa kabuuang pagkawasak.
Mukhang hindi siya masyadong interesado sa titulo, ngunit sinasabi ng ministro na nasa panganib pa rin ang Tristan, at mas kailangan nila ang kanyang pamumuno ngayon kaysa dati. Mukhang nasa maligaya ang buong bayan, handang ipagdiwang ang kanyang koronasyon. Samantala, kinulong si Oliver sa loob ng mga piitan, at bumisita ang hindi kilalang babae sa kanyang selda at sinabi sa kanya na siya ay nadismaya sa kanya. Nagsimulang magmakaawa si Oliver na bigyan siya ng isa pang pagkakataon, at sinabing may biglang hindi kilalang magic na lumikha ng liwanag na some iris sa lahat ng kanyang hukbo. Tinake note ito ng babae bago ipinakita sa kanya ang lilang singsing at ginamit ito upang patayin siya. Bumalik sa academy, naghanda sina Luis at Saito na lumabas at panoorin ang parada, ngunit bago sila umalis, binigyan siya ni Luis ng isang salamin, na sinasabi niyang isang family heirloom, at sinabihan si Saito na isuot ito para maging gwapo siya sa kanyang paningin. Isinuot ito ni Saito ngunit hindi niya ito maalis pagkatapos na tila plano talaga ni Luis. Lumipat sila sa labas kung saan nakita niya si Sita at agad siyang pinuntahan ni Saito, inanyayahan siyang pumunta at panoorin ang parada kasama nila. Ngunit tumanggi siya, at biglang umilo ang salamin ni Saito. Dumating si Luis mula sa likuran at sinabi sa kanya na ito ay mga espesyal na salamin, na kumikinang sa tuwing ang may suot ay tumitingin sa sino man maliban sa kanilang master na may lihim na motibo, at ginagamit ang kanyang mahika ng kidlat upang takutin siya. Pagkatapos ay kinaladkad niya siya papunta sa damuhan ng makasalubong nila si Gucci at si Blondie Girl, na mukhang manonood din ng parada. Si Saito ay tumingin kay Blondie Girl, at ang kanyang salamin ay muling umilo, na ikinagalit ni Luis na kinuryent muli siya, kahit na ang punong guro ay natakot at seryosong isinasaalang-alang ang pagpapaalis sa kanila sa paaralan. Muli niya itong kinaladkad kung saan nakita niya si Rika, at umilo ang salamin nito, at nakatanggap muli siya ng parusa bago muling kinaladkad. Nakita niya naman si Tabita at pinarusahan din. Ang kanyang salamin ay patuloy na nag-iilaw habang nakikita niya ang ibang mga babae, habang si Luis ay sinisiguro na siya ay nararapat na parusahan para doon. Sa wakas ay pumunta sila sa labas, at nagpasya si Saito na takpan ang kanyang mga mata upang wala siyang makita, habang si Luis ay handa sa kanyang letigo kung may mangyari. Bigla silang nakarinig ng ingay at lumakad para makita ang prinsesa na nagpaparada sa kalsada kasama ang kanyang buong kawal. Sinabi ni Luis kay Saito na tingnan ang prinsesa, na ginagawa niya, at siya ay mukhang maganda gaya ng dati, na nagpapaliwanag muli sa mga salamin ni Saito. Ginalit nito si Luis nang hindi makapaniwala at kinuryent niya siya muli, na nagpatakot sa lahat, at naging alerto ang mga gwardya at pinalibutan sila habang si Saito ay walang malay. Sila ay hinuli at dinala sa palasyo kung saan si Luis ay hindi pinapasok upang makita ang prinsesa. Inilabas niya ang kanyang wand sa galit, ngunit isa sa mga gwardya na may maikling buhok na nagngangalang Aegis ay isang maharlika at bumunot ng baril sa kanyang mukha, na sinasabi sa kanya na bitawan ang wand. Sinabihan siya ni Luis na ilabas si Saito, dahil wala siyang ginawa, at siya ang naging sanhi ng pagsabog ngunit tumanggi si Aegis. Samantala, si Saito ay nakakulong sa loob ng mga piitan, kung saan galit niyang sinubukang itapon ang salamin ngunit huminto, iniisip na kung ang mga bagay ay magpapatuloy sa ganitong paraan, si Luis ay ikakasal sa isang mayamang maharlika, habang siya ay manonood lamang mula sa malayo na parang aso at suportahan siya, at makikilala lamang siya bilang isang tol-unan pagkatapos niyang mamatay. Humiga siya sa lupa habang nananaginip tungkol sa prinsesa, nang bigla siyang ginaisang ng prinsesa sa kanyang panaginip na nagsabi sa kanya na narito siya upang makita siya. Sinabi ni Saito sa kanya na hindi siya nanaginip tungkol sa kanya, habang hinawakan niya ang kanyang mga kamay at sinabi sa kanya na mayroon siyang pabor sa kanya. Si Saito ay nagsimulang mag-isip tungkol sa prinsesa muli at nakatanggap ng suntok sa mukha ni Aegis na nagpatambo sa kanya habang inilalabas nito ang kanyang baril at itinutok ito sa kanya. Sinabihan siya ng prinsesa na umatras dahil gusto niyang makipag-usap kay Saito ng mag-isa, at tinukso siya ni Saito mula sa likuran, na nagpasipa muli sa kanyang ulo bago siya pinigilan ng prinsesa, at umalis siya. Sinabi sa kanya ng prinsesa na nakita niya sila ni Luis na gumagamit ng mahika na hindi pa nakikita noon, na nagtapos sa labanan noon, at nais nilang muli ang kanilang tulong. Ipinaliwanag niya na pinapayuhan siya ng mga ministro at mga general na magmarcha sa Alba ng sabay-sabay, upang samantalahin ang kanilang tagumpay at wakasan ang digmaang ito minsan at para sa lahat, ngunit ayaw na niya ng higit pang pagdanak ng dugo at nais niyang wakasan ang labanang ito ng mabilis dahil dito kakailanganin niya ang kanilang tulong.
Sinabi ng prinsesa sa kanya na sila ay isa sa kanyang pinagkakatiwalaang mga kaalyado, at si Saito ay sumang-ayon dito. Nagpasalamat siya sa kanya at sinabihan siyang manatili sa academy kasama si Luis sa ngayon, ngunit mag-ingat dahil maraming especially iya sa paligid. Sinabi ng prinsesa sa kanya na may pumasok sa piitan at pinatay si Oliver. Naniniwala siya na hindi ito maaaring isang trabaho ng isang tao, dahil ang mga kandado sa pinto ay multi-layered, at isang insider lamang ang maaaring magbukas ng mga kandado, at pagkatapos ay pumasok ang mamamatay tao at ginamit ang kanilang magic spell upang ganap na alisan ng buhay si Oliver. Tumingin si Henrita sa kanya at sinabi sa kanya na maaari niyang hilingin ang anumang bagay na gusto niya mula sa kanya, at ibibigay niya ito sa kanya para sa tulong na ibinigay niya sa kanya. Ngunit bago pa makapag-isip ng anuman si Saito, inutusan ng prinsesa si Aegis na papasukin si Luis, at pumasok siya na nakayuko ang ulo, na ikinatakot ni Saito. Agad na napaatras si Saito sa takot, sinabi sa kanya na hindi siya nakatingin sa prinsesa, ngunit si Luis ay nagsimulang umiyak at lumapit sa kanya, humihingi ng paumanhin sa pag-atake sa kanya at sinabi na siya ay labis na nag-aalala para sa kanya. Si Saito ay tumingin sa kanya ng buong pagmamahal at comfort siya, at sa oras na sumapit ang gabi, sila ay nasa karwahe at pabalik sa akademya habang si Luis ay nagpapakita sa kanya ng isang espesyal na libro na ibinigay sa kanya ng prinsesa, na kung saan ay dapat na may mga void spell dito, ngunit kapag binuksan niya ito ay ganap na walang laman. Iniisip nila ito bago dumating si Saito sa konklusyon na ang libro ay isang modernong piraso ng sining, na gustong sabihin na dapat laging lumaban ng walang laman ang isip. Tinanong ni Luis si Saito kung gusto pa niyang umuwi, at tapat na sumagot si Saito na gusto niya ngunit ayaw niyang iwan itong mag-isa sa mapanganib na mundong ito, at gusto niyang labanan ang paparating na mga laban sa kanya upang magdala ng kapayapaan.